Kabanata 301 hanggang 310. Kung sino ang may mas matigas na kamao ang mananalo. Nang tumalon si Yang Yian, hindi niya inaasahan na ang dalawang matandang lalaki sa tabi niya ay hindi madaling pakitunguhan. Tumalon din sila at hinawakan ang kahon na gawa sa kahoy. Ang dalawang taong ito ay natural na sina Yuan Chenzi at Changling Daoist. Nang makita ang kahoy na kahon sa mga kamay ng Earth Core Patriarch na lumilipad, hindi na nakapagpigil ang dalawa. Malinaw na ang kahon na gawa sa kahoy na pinaglabanan ni Bai Shan at ng Earth Core Patriarch ay dapat may magagandang bagay. Gayunpaman, nanguna si Yang Yian, at ang direksyon kung saan lumipad ang kahoy na kahon ay patungo sa kanya. Si Changling sa kaliwa ay medyo malayo, habang si Yuan Chenzi sa kanan ay isang banta. Upang maging ligtas, sinipan ni Yang Yian si Yuan Chenzi nang walang pag-aalinlangan at inabot niya ang kahon na gawa sa kahoy. Nang harapin ni Yuan Chenzi ang sipa ni Yang Yian, malamig siyang ngumuso at pinutol ng kutsilyo ang bukong-bukong ni Yang Yian nang walang pag-aalinlangan. Bang! Matapos ang isang suntok, nagsuray-suray ang tatlo at bumagsak sa lupa. Mukhang bigo ang Daoist na si Changling, na nakatingin sa kahoy na kahon sa kamay ni Yang Yian. Medyo nabigla si Yuan Chenzi. Nang makitang nagdududa si Yang Yiyo, marahas niyang hinampas ng kutsilyo ang binti ni Yang Yiyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lamang niya naputol ang binti ni Yang Yiyo, ngunit ang kanyang palad ay namamanhid. Naisip niya, ilang araw na ang nakalipas mula noong huli kong nakita ang katawan ng batang ito, pero napakalakas nito. Katawan niya lang, sobrang weird. Nakipag-away noon si Yuan Chenzi kay Yang Yiyo, kaya natural na alam niya ang lakas ng kanyang katawan. Kung ikukumpara sa 6 na araw na nakalipas, ang lakas ng katawan ni Yang Yiyo sa sandaling ito ay tila umabot sa isang nakakatakot na antas. Malinaw niyang naramdaman na walang pagbabago bago ng totoong enerhiya sa binti ni Yang Yiyo ngayon lang. Ganap na umaasa ito sa lakas ng kanyang katawan para labanan ang kanyang kutsilyo. Ang lakas ng kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa bakal at gintong kampana ni Shaolin. Ang puso ni Yuan Chenzi ay nasa kaguluhan. Ngumiti si Yang Yiyo kina Daoist Changeling at Yuan Chenzi at sinabing, ang pagkakataong ito ay akin para sa inyong dalawa. Niyugyug niya ang kahoy na kahon sa harap ng dalawang tao habang nagsasalita. Good luck sa iyo, Daoist Yang, sabi ni Daoist Changeling na may mabait na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay talagang nagniningning. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip ng mabutong matandang ito. Si Yuan Chenzi naman, malamig lang siyang ngumuso. Hindi na siya kumilos ng padalos-dalos, dahil hindi na niya nakikita si Yang Yiyo, at palaging nararamdaman na napakasama ng batang ito. Sinulyapan ni Yang Yiyo ang mukha ng dalawang tao. Wala siyang nakita tungkol sa Daoist Changeling, ngunit mas natatakot siya sa matandang Daoist na ito at nakabantay. Para naman kay Yuan Chenzi, nakita niya ang bakas ng takot sa kanyang sarili sa kanyang mga mata. Sapat na ito para makita ni Yang Yiyo. Sinadya lang niyang subukan ang lakas ng kanyang pisikal na katawan at hindi umiwas sa kamay na kutsilyo ni Yuan Chenzi. Ngayon tila ang katawan ng Vajra na binanggit ng Master ay karapat-dapat sa salitang Vajra. Ang kanyang pisikal na katawan ay umabot sa isang nakakatakot na antas sa ilalim ng temperang ng gravity. Sa sandaling ito, isang madilim na boses ang tumunog sa likod ni Yang Yiyo, Kuya, dalhin mo ang kahon na gawa sa kahoy, ang tono ay puno ng hindi pagpaparaan at malalim na pagbabanta. Ang Earth Core Ancestor ang nakipag-away kay Bai Shan at pareho silang lumipad pabalik. Matagal nang ipinadala ni Yang Yiyo ang Earth Core dito ngunit hindi siya pinansin. Ngayon nang marinig niyang nagsasalita siya, tumangala siya at tumingin sa kanya at sinabing, bakit? Hindi ko inagaw sa iyo itong kahoy na kahon. Alam ni Yang Yiyo na ang Earth Core Ancestor ay may Godspeed Talisman at napakabilis, na nagbigay sa kanya ng ganap na kalamangan. Masasabing walang makakapantay sa kanyang bilis. Gayunpaman, alam ni Yang Yiyo na ang Godspeed Talisman ay may limitasyon sa oras at mawawala ng bisa sa loob ng 10 minuto. Bukod dito, pinainit niya ang kanyang katawan at nilinang ito sa isang katawan ng brilyante. Hindi siya natatakot na mabugbog. Ang pag-aaksaya ng oras ay maaaring pumatay sa kanya, kaya hindi siya natakot. Para naman sa Earth Core Ancestor, bagamat nasugatan siya ng mga espesyal na kakayahan ni Bai Shan ngayon, mas malubhang nasugatan si Bai Shan sa kanyang kalamangan sa bilis ng Godspeed Talisman at hindi pa nakakabangon. Kung ang kahon na gawa sa kahoy ay hindi pinatumba ni Bai Shan, siguradong papatayin ng Earth Core Ancestor si Bai Shan. Gayunpaman, natural na tiningnan ni Tianya ang kahoy na kahon sa kanyang puso, at nang makita niyang nasalo ito ni Yang Yiyo, mabilis siyang bumangon at sumugod. Natuwa ang Earth Core Patriarch na kinuha ito ni Yang Yian. Madali itong agawin dahil sa kanyang mga mata, si Yang Yian ay hindi pa umabot sa likas na antas, ngunit may ilang paraan. Ngayon sa basbas ng mahiwagang anteng-anteng, madali para sa kanya na agawin ang kahon na gawa sa kahoy mula kay Yang Yian. Kung ang kahoy na kahon ay inagaw ni Yuan Chenzi o Changling Lao daw, ang Earth Core ay magkakaroon ng malaking problema.
Nahaharap sa walang humpay na kahilingan at malalim na pagbabanta ni Yang Yian, hindi niya inaasahan na mahigpit siyang sasalungat ni Yang Yian. Biglang pinaikit ng Earth Core Patriarch ang kanyang mga mata at sinabi sa malamig na boses, bakit? Dahil lang mas malakas ang kamao ko kaysa sa iyo, sabihin mo ulit at ibigay mo sa akin. Haha, ang lakas ng kamao, tapos sasabihin ko, sang-ayon ako sa iyo, kung sino ang may mas malakas na kamao, siya ang magmamay-ari nito. Tumingin si Yang Yian sa Earth Core at nakangiting sinabi. Sa oras na ito, mayroon siyang isang malakas na katawan ng Vajra, kasama ang totoong enerhiya, at ang kombinasyon ng panloob at panlabas, talagang hindi siya natatakot sa sinumang naroroon. Naghahanap ng kamatayan, ang Earth Core Ancestor ay galit na galit, at agad na naging isang natitirang anino at sinuntok si Yang Yiu. Si Yang Yiu ay handa ng husto, ang kanyang buong katawan ay puno ng tunay na enerhiya, at sa ilalim ng operasyon ng Chen Kun Body Tempering Technique, isang malabong gininto ang halo ang damaloy sa ibabaw ng kanyang balat, na binubuksan ang lahat ng depensa ng kanyang katawan. Siya gumawa ng kamao gamit ang isang kamay at tinamaan ang Earth Core Ancestor na sumugod sa kanya. Boom! Sa mata ng Earth Core, si Yang Yiu ang pinakamahina. Sumugod siya at tinamaan ng palad si Yang Yiu, at hindi niya naisip na gamitin ang speed advantage para palihim na atakehin si Yang Yiu, ngunit tinamaan siya ng ulo. Ito talaga ang gusto ni Yang Yiu. Tumama ang buong palad, at nagkaroon ng malakas na kalabog. Mapatla ang mukha ng Earth Core Ancestor at umatras siya ng 5 o 6 na metro bago huminto. Tiningnan niya ang mukha ni Yang Yiu na puno ng kawalan ng paniniwala at iniluwa ang isang subo ng lumang dugo na may puff. Ngayon lang, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na nagmumula sa suntok ni Yang Yian, na dumiretso sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang palad, na naging sanhi ng pagkirot ng kanyang katawan. Ang kanyang buong braso ay walang malay at nanginginig dahil sa kapangyarihan ng kamao ni Yang Yian. Pagkatapos ng labanan, alam ng Earth Core Patriarch na hindi niya makukuha ang kahon na gawa sa kahoy, dahil pakiramdam niya ay hindi pangkaraniwan ang pisikal na katawan at panloob na lakas ni Yang Yian. Ang lakas ng kanyang pisikal na katawan lamang ay maaaring ubusin ang oras ng kanyang mahiwagang anteng-anteng, at pagkatapos ay siya ay magiging isang isda sa chopping board. Nasugatan din siya sa pakikipaglaban kay Bai Shan. Bilang karagdagan, ang isa sa kanyang mga braso ay manhid ngayon, at ang pakikipaglaban muli ay magiging walang bunga. Ang Earth Core Patriarch ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon na umatras, at ang oras ng pagpapala ng kanyang mahiwagang anteng-anteng ay malapit nang mawala. Anak, tatandaan kita, at aayusin natin ang account na ito mamaya. Ang Earth Core Patriarch ay nag-iwan ng matapang na pahayag at inilipat ang kanyang mga paa. Ngunit nang marinig ito ni Yang Yian, tumalon ang kanyang kilay. Damn, you old boy are not even my opponent, ready to run away, and you dare to threaten me. Bigla siyang nagalit. Nakaharap sa Earth Core Ancestor na nakaalis na sa kanya ng mahigit 10 metro ang layo, sumigaw si Yang Yian, matanda, hayaan mo akong takutin, kainin ang aking Open Heaven Palm. Bigla niyang natama ng Earth Core gamit ang Open Heaven Palm. Ang Earth Core Ancestor, na naubusan na ng higit sa 10 metro, ay narinig ang dagandong ni Yang Yian, hindi sinasadyang lumingon ang kanyang ulo, at nakita ang isang malaking palad na humahampas sa kanya. Agad siyang natakot, at mabilis na inimbak ang kanyang tunay na enerhiya sa magkabilang palad, umuungal upang salubungin ito. Bang! Ang malaking puwersa ay bumangga, at ang alikabok sa bukid ay tumalsik, at ang hamog ay makapal. Narinig lamang ni Yang Yian ang sigaw ng Earth Core Ancestor. Nang hinabol niya ito, hindi na niya nakita ang figure ng Earth Core Ancestor. Dapat ay tumakas siya sa kakahuyan sa bundok. Anyway, hindi inakala ni Yang Yian na kaya niyang patayin ang Earth Core Ancestor sa kabanatang ito, at mayroon lamang isang pool ng dugo sa lupa. Nagkatinginan ang Daoist Changeling at Yuan Chenzi sa di kalayuan, at nakita nila ang takot sa mga mata ng isa't isa. Ipinakita ni Yang Yiu ang kanyang lakas sa sunod-sunod na paraan. Sa kanilang mga mata, maaari niyang labanan ang isang tao sa tuktok ng unang antas ng Siantian, o ang tunay na lakas ng taong ito ay maaaring hamanin ang isang Siantian ikalawang antas ng sinaunang mandirigma. Mas mabuting huwag mo siyang i-provoke. Mabilis kang tumakbo, sabi ni Yang Yiu sa sarili habang nakatingin sa dugo sa lupa. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumalikod siya at naglakad patungo kay Bai Shan na nagmumuni-muni at nagpapagaling sa gilid. Bai Shan, okay ka lang. Salamat sa relasyon sa Master, maayos si Bai Shan. Nais kong batiin ang Panginoon para sa kanyang malaking pagtaas sa kapangyarihan. Ito ay isang dahilan para sa pagdiriwang. Natural na nakita ni Bai Shan ang labanan ngayon. Sa kanyang mga mata, ang lakas ni Yang Yiu ay maihahambing na sa lakas ng isang Siantian second level na sinaunang mandirigma. Natutuwa akong okay ka. By the way, Bai Shan, nakita mo na ba si Zia? Zia Tanzo. Halos ibulalas niya ang pangalan ni Zia Lu. Alam lang ng mga tao sa labas na ang apelyido ni Zia Lu ay Zia, ngunit hindi nila alam ang kanyang pangalan at pagkakakilanlan.
Hindi ko pa nakita. Sumugod kami dito pagkatapos naming makitang lumitaw ang bundok na ito sa gitnang bahagi. Baka papunta na si Zia Tanzo. Bago matapos magsalita si Bai Shan, isang dagandong na umabot sa langit ang biglang tumunog mula sa likod ng bundok, ungol. Nilingan ni Yang Yiyo at Bai Shan ang kanilang mga ulo at nakita ang mga makukulay na ilaw na kumikislap sa tuktok ng bundok, tulad ng isang bahaghari pagkatapos ng ulan. Kabanata 325 kulay na liwanag. Naisip ni Yang Yiyan si Zia Lu sa unang sandali. Halata na may halimaw o demonyo sa tuktok ng bundok na galit at umuungal sa galit. May mga iilan lang ang tao dito, at ang pagkawala ni Zia Lu ay natural na nagpaisip sa kanya kay Yang Yiyan. Malamang na pumunta si Zia Lu sa tuktok ng bundok nang ipikit niya ang kanyang mga mata para tanggapin ang mana ni Wu Xian, at may nakasalubong. Matapos makita ng apat ang ningning ng liwanag sa tuktok ng bundok, magkasunod na tumakbo palayo sina Yuan Chenzi at Daos Changling. Sa oras na ito, tumayo din si Bai Shan at nagsabi, "Guro, may liwanag sa tuktok ng bundok. Ito ay tanda ng magandang kapalaran. Siguro may isinilang na kayamanan. Tara na at tingnan natin." Tumanggo si Yang Yiyan at mabilis na tumakbo palayo. Kung ikukumpara kung may kayamanan man o wala, mas nag-aalala siya sa kaligtasan ni Zia Lu. Kung si Zia Lu talaga sa bundok, masama. Nakikinig sa dagandong ng halimaw na tumusok sa langit kanina, malakas ang momentum. Marahil ito ay isa pang halimaw na maihahambing sa demonyong oso. Ang tuktok ng bundok ay hindi malayo sa plaza, at ito ay tinatayang nasa 500 hanggang 600 metro ang layo. Yuan Chenzi at ang Daoist Changeling ay tumakbo na palayo at nawala sa masukal na kagubatan. Ang lugar na ito ay puno ng mga halaman, at ang mga matataas na sinaunang puno ay sumasakop sa halos lahat ng lugar. Matapos sumugod si Yang Yiyan sa kakahuyan sa isang hininga, inilagay niya ang kahoy na kahon sa espasyo ng Chen Kunpot ng may pag-iisip. Sa pagsunod ni Bai Shan sa kanyang likuran, hindi magandang hawakan ito palagi sa kanyang kamay at hayaan siyang makita ito. Pagkatapos ng lahat, si Bai Shan ay nakipaglaban ng gusto sa Earth Core Ancestor para sa wooden box na ito kamakailan lang. Ngayon ay mapapahiya si Yang Yiyan na hawakan siya mag-isa, ngunit hindi niya ibibigay ang mga bagay sa kanyang mga kamay, at naniniwala siya na hindi hihilingin sa kanya ni Bai Shan ang mga iyon. Ang dalawa sa kanila ay tumakbo sa tuktok ng bundok ng sunod-sunod, na sumusunod sa likod ng Daoist Changeling at Yuan Chenzi. Nag-iingat na ngayon si Yang Yiyan tungkol sa Daoist Changeling at Yuan Chenzi. Ang Daoist na si Changeling ay palaging kumilos bilang isang mabuting tao at napakabait, ngunit mula sa nakaraang kahilingan na agawin ang kahoy na kahon, tila ang matandang Daoist na ito ay kikilos kapag oras na, at hindi kailanman magpapakita ng awa. Isa siyang aso na hindi tumatahol ngunit kakagat. Ang pinakamahalagang bagay ay ang hitsura sa mga mata ni Yang Yiyan. Hindi siya makakita sa pamamagitan niya. Ito ang dahilan kung bakit natatakot si Yang Yiyan kay Changling. Bilang kinikilalang nakatatandang kapatid sa sinaunang sekta, naniniwala si Yang Yiyan na ang mga taong lalabas sa Kunlun ay hindi simpleng tao. Para naman kay Yuan Chenzi, ilang beses na siyang nakipag-usap sa matandang ito, at papatayin niya ito. Dahil dito, labis na hindi nasisiyahan si Yang Yiyan. Iniisip niya na kung may susunod pa, sisirain niya si Yuan Chenzi kahit galitin niya ang buong Qingcheng. Sana hindi na niya ako guluhin. Si Bai Shan ay isang taong mas pinagkakatiwalaan ni Yang Yiyan. Bagamat ilang araw pa lang mula nang makilala niya siya, hindi pa naramdaman ni Yang Yiyan ang anumang masamang aura mula kay Bai Shan. Para naman kay Bai Shan na tinatawag ang kanyang sarili bilang master, natural na hindi tanga si Yang Yiyan para magtiwala sa kanya ng buo. Mapanganib ang mga ilog at lawa, at kailangang mag-ingat si Yang Yiyan laban dito. Kung tutuusin, ang puso ng mga tao ay pinaghihiwalay ng kanilang mga tiyan. Sa iilang tao, si Zia Lu lang ang pinakanakakatuwaan niya, at hindi na kailangang sabihin ito. Ang natitirang dalawa, ang unang Dingyang ay napatay, na nag-aalis ng gulo. Mayroon ding ninuno ng core ng lupa, bagamat tumakas siya, ngunit kailangang maging mas maingat si Yang Yiyan. Posibleng biglang tumalon ang Earth Core Patriarch sa isang punto para paglaruan siya. Siya, at ang Earth Core Patriarch ay nakatakdang maging mortal na mga kaaway. Iniisip ni Yang Yiyo na kailangan niyang hanapin siya at patayin, kung hindi, kapag siya ay tumakas, ito ay lubhang mapanganib para sa lahat ng tao sa Yunmen. Ang pag-iwan lamang sa Earth Core Patriarch dito ang pinakamahusay na pagpipilian. Kung ito man ang sekta sa likod ni Dingyang o ang sekta kung saan naroon ang Earth Core Patriarch, pupunta sila para mag-higanti sa kanya sa hinaharap. Ang pagpatay sa kanila dito ay nangangahulugan na walang ebidensya. Gusto man mag-imbestiga ng sekta sa likod ng dalawa, magtatagal. Habang iniisip ang tungkol sa pagtakbo sa tuktok ng bundok, sinuri ni Yang Yiyo ang kasalukuyang sitwasyon at lahat ng nasa isip niya. Sa isang iglap, narating niya ang tuktok ng bundok. Nakita niya ang mga figure ni na Yuan Chenzi at Changling sa kanyang paningin, at nakita rin si Zia Lu. Siya talaga iyon.
Sa sandaling ito, suot pa rin ni Zialo ang panlalaking damit na ibinigay sa kanya ni Yang Yiyo, ngunit pinunit niya ang tuktok at tinakpan ang kanyang mukha. Sa tingin ko, ayaw pa rin ni Zialo na makita ng mga tagalabas. Mukhang si Master Ziatan, sabi ng Daoist na si Chang Ling. Siya dapat, sagot ni Yuan Chenzi. Si Zialo ay nakasuot ng panlalaking damit. Sa harap ng mga tagalabas, siya ay matanda pa rin. Sa ngayon, si Yang Yian lang ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Ngunit sa sandaling ito, nasa krisis si Zialo. Nang dumating si Yang Yian, nakita niya si Zialo na nakikipaglaban sa isang leopardo na kasing itim ng tinta, o mas tumpak, isang demonyong hayop. Ang isang leopard na may itim na katawan ay talagang bihira, ngunit ito ay normal na lumitaw sa nakahiwalay na lambak na ito. Ang punto ay ang itim na panther ay isang demonyong hayop. Ngayon ay naghinala pa si Yang Yian na ang mga demonyong hayop dito ay sinasadyang hulihin ni Wu Xian, kung hindi, paano magkakaroon ng napakaraming demonyong hayop, at ang ilan sa kanila ay napakalaki. Mula sa hininga, ang hininga ng itim na panther na ito ay mas malakas kaysa sa demonyong oso. Bihira lang na makalaban si Zialo sa pantay na termino. Kailangan mong malaman na si Zialo ay sumailalim sa isang bloodline evolution ngayon. Bagamat sinabi niya na ang kanyang kaharian ay hindi tumaas, ang kanyang kayamanan ay dapat na tumaas. Ang lugar kung saan naroon si Zialo at ang demonyong leopardo ay isang Jedi, ang tuktok ng bundok. May isang malaking bato ng isang bahay sa likod niya, at may isang bangin 3 metro ang layo mula sa malaking bato. Ang leopard, na mukhang mahigit 3 metro ang haba, ay mahigpit na pinrotektahan ang malaking bato sa likod nito, na pinipigilan si Zialo na makalapit. Ang leopardo sa labanan ay may isang pares ng mga gintong mata, na mukhang kakaiba. Nang ibuka nito ang bibig sa isang dagandong, nakita nito ang dalawang hanay ng matutulis ng ngipin, na tila makakagat ng kahit ano. May matutulis na mga gilid sa mga payat na paa, at bawat pag-atake ay maaaring mag-iwan ng markang hanggang daliri sa lupa. Sa hanay ng labanan sa pagitan ng Zialo at ng demonyong leopardo, sa loob ng 10 metro, nagkaroon ng gulo, at ang graba, damo, at mga punong kasing kapal ng mga mangkok ay nabasag lahat. Sa paghusga mula sa mga bakas, lahat sila ay nasira ng demonyong leopardo. Ang mga dagandong sa buong araw ay nagpasakit sa eardrum ni Yang Yiyo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang demonyong leopardo ay tila napaka-flexible, kumikislap na parang kidlat. Si Zialo, isang sirena na maihahambing sa ikalawang antas ng katutubo, ay kailangang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang harapin ito. Hindi nagmamadaling tumulong si Yang Yiyo matapos itong makita, gusto lang niyang makita kung may natitira pang lakas si Zialo, at pinagmamasdan din niya ang mga kahinaan ng demonyong leopardo at naghahanap ng pagkakataong umatake. Ang Daoist Changeling at Yuan Chenzi, na ilang metro ang layo, ay nanunood at nag-uusap din tungkol dito. Lumapit si Bai Shan at napabuntong hininga, bago ako pumunta rito, narinig ko mula sa aking Panginoon na may mga makapangyarihang hayop dito na maihahambing sa mga likas na hayop. Ngayon parang totoo na. Kaya nitong harapin si Ziatan nang hindi natatalo. Pambihira ang Black Panther na ito. Natatakot ako na nakabuo na ito ng katalinuhan. Nang marinig ang mga salita ni Bai Shan, medyo nagulat si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na pambihira ang kaalaman ni Bai Shan at alam niyang may katalinuhan ang mga hayop. Bai Shan, may nakita ka bang pagkakaiba sa lugar na ito? Tinanong ni Yang Yian si Bai Shan nang wala siyang nakitang glow pagkatapos umakyat. Dapat ay mayroong isang bagay sa lugar na ito, kung hindi ay hindi pupunta si Zialo dito, lalo na ang pakikipaglaban sa halimaw. Nang marinig ang mga salita ni Yang Yian, inikot ni Bai Shan ang kanyang mga mata at sinabing, bagaman ang master ay walang nakikitang espesyal, mula sa sitwasyon ng Black Panther na umaatake kay Ziatan Zhu, ang halimaw na ito ay laging nananatili sa loob ng 3 metro ng malaking bato at hindi umuusad. Sa palagay ko mayroong isang bagay sa paligid ng malaking bato o ng malaking bato, na binabantayan ng itim na panther. Matapos makinig kay Bai Shan, patuloy na tumango si Yang Yian at naramdaman na may kabuluhan ang pagsusuri ni Bai Shan. Sa kasamaang palad, ang distansya dito ay masyadong malayo, at ang lupain ng malaking bato ay sakop, kaya imposibleng makita kung ano ang nasa paligid ng malaking bato. Gayunpaman, hindi dapat mali ang pagsusuri ni Bai Shan. Si Zialo ay nakipag-away sa halimaw na tulad nito, kaya dapat ito ay isang bagay na mabuti, na nagpa-curious kay Yang Yian. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Yuan Chenzi sa gilid, Ziatan Zhu, tutulungan kita, habang nagsasalita, lumipad si Yuan Chenzi at dumiretso kay Zialo at sa Black Panther. Pagkatapos, sumunod na mabuti ang Daoist Changeling at sinabing, tutulungan ko rin si Ziatan Zhu. Ang mga aksyon ng dalawang taong ito ay nagpatigil kay Yang Yian, at ang una niyang reaksyon ay ang pagganap ng dalawang taong ito sa pagkakataong ito. Ngunit si Bai Shan sa tabi niya ay malamig na ngumuso, ang dalawang matandang fox ay mapagkunwari. Gusto lang nilang mamites ng mga may lekotan. Guro, terena at makiisa sa saya at mukha na pinupulot ng dalawang matandang fox.
Nang marinig ang sumpa ni Baishan, agad na naunawaan ni Yang Yian na si Zialu ay nakatuklas ng ilang likas na kayamanan na umaakit sa sigla ng demonyong leopardo. Sa oras na ito, sinabi ni na Yuan Chenzi at Daos Changeling na tumutulong sila, ngunit talagang titingnan nila kung mayroong anumang likas na kayamanan. Kung mayroon, pipili sila ng mga may lekotan. Tamang-tama, nakita ni Yang Yian na pagkatapos nilang dalawa ay dumaan, hindi nila direktang inatake ang demonyong leopardo, ngunit tinulungan si Zialu at nilagpasan si Zialu at ang demonyong leopardo, na sumugod sa malaking bato mula sa kaliwa at kanan. Nang makita ang eksenang ito, nagmura si Yang Yian, walang hiya, alis na tayo, pupunta rin tayo. Pagkatapos sabihin ito kay Baishan, naunang sumugod si Yang Yian. Dahil ito ay natuklasan ni Zialu, kahit na mayroong anumang likas na kayamanan, tutulungan ni Yang Yian si Zialu na panatilihin ang mga ito, at hinding-hindi hahayaang mamili ng mga pitch sina Yuan Chenzi at Daos Changeling, lalo na si Yuan Chenzi. Pagkatapos ng ilang pagtakef at paglipag, malapit na sila sa larangan ng digmaan. Sa oras na ito, nakita ni Yang Yiu ang isang halaman sa ilalim ng malaking bato na naglalabas ng 5 kulay na liwanag, tulad ng isang cirrus cloud. Lumapit si Baishan sa kanyang likuran at nakita ito at halos sabihin, 5 kulay na ilaw, guro, ito ay 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum, isang kayamanan. Kabanata 303, ang ubod ng ninuno ng daigdig ay pumili ng mga pitches. Kahit na hindi sinabi ni Baishan sa kanya, nakilala ni Yang Yian na ito ay Ganoderma lucidum. Bukod dito, maraming natutunan si Yang Yian tungkol sa Ganoderma lucidum, kabilang ang mga aklat na nabasa niya sa paaralan at ang mga talaan tungkol sa Ganoderma lucidum sa kumpletong koleksyon ng mga spiritual na gamot ng kanyang master na si Yun Changxi. Nakatala sa mga nauugnay na aklat ng Chinese medicine na ang mga gamot na Ganoderma lucidum ay unang naitala sa Benjing. Ayon sa iba't ibang kulay ng Ganoderma, ang Ganoderma lucidum ay nahahati sa 6 na uri: Red Ganoderma lucidum, Black Ganoderma lucidum, Green Ganoderma lucidum, White Ganoderma lucidum, Yellow Ganoderma lucidum, at Purple Ganoderma lucidum. Ang sabi ng Ben Cao Jing Jizu, ang 6 na Ganoderma lucidum na ito ay pawang mga fairy grass, na bihirang makita ng mga karaniwang tao. Mayroong maraming mga species at iba't ibang mga hugis at kulay. Naitala rin ang mga ito sa Ganoderma grass picture. Ang lila na Ganoderma lucidum na ginagamit ng mga karaniwang tao ngayon ay tumutubo sa mga bulok na puno at mukhang isang kahoy na balat. Nariyan din ang Shanong Benkao Jing, Red Ganoderma, bitter and flat. Ito ay nagpapagaling sa mga buhol sa dibdib, nakikinabang sa puso, naglalagay muli sa gitna, nagpapataas ng karunungan, at pinipigilan ang pagkalimot. Ang pagkain nito ng matagal ay makapagpapagaan ng katawan at hindi matanda, at makapagpapahaba ng buhay na parang diwata. Tinatawag din itong Danji, Ganoderma. Madalas na lumilitaw sa ilang mga kwentong mitolohiya sa Jiu-Show. Masasabing isa itong mahalagang bida, at ang exposure nito ay maihahambing sa ginseng. Ang pinakakilala ay ang alamat ng puting ahas. Upang mailigtas si Xu Xian, pumunta ang puting ahas kay Emmy para nakawin ang walang kamatayang damo. Matapos dumaan sa mga paghihirap, sa wakas ay inilipat niya ang Nanji Xianweng upang bigyan ang walang kamatayang damo upang iligtas si Xu Xian. Ang walang kamatayang damo dito ay Ganoderma. Mayroon ding mga alamat ng mitolohiya na nagmula ang mito ng Ganoderma sa Classic of Mountains and Seas. Ang 7 Classics in the Classic of Mountains and Seas ay nagsabi na ang maliit na anak na babae ni Emperor Yan ay pinangalanang Yao Ji. Namatay siya nang siya ay nasa edad na para makapag-asawa. Ang kanyang espiritu ay lumutang sa bundok ng Guyao at naging Yao grass, na kung saan ay Ganoderma lucidum. Malago ang mga dahon nito at dilaw ang mga bulaklak nito. Dahil ang Emperor of Heaven, Emperor Yan, ay naawa sa kanyang Yao Ji na namatay ng bata, kaya siya ay pinangalan ng Diyos ng ulap at ulan sa Wusan. Sinasamba ng mga tao ang Ganoderma mula pa noong sinaunang panahon, sa paniniwalang ito ay simbolo ng swerte, magandang kapalaran, kayamanan, kagandahan, at mahabang buhay. Maraming kwento at alamat tungkol sa Ganoderma mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Sa katunayan, ayon sa inheritance record ng master ni Yang Yiu, at sa mga natutunan niya sa mga libro, ang Ganoderma lucidum na wala pang 100 taong gulang ay isang ordinaryong Chinese medicine, na may epekto ng replenishing ng qi at pagpapatahimik ng isip, pagpapagaan ng ubo at hika, at ginagamit para sa pagkahilo, insomnia, palpitations, igsiin ng paghinga, at asthenia. Ay, Ganoderma lucidum kasing mahiwagang sa mga alamat at alamat. Naniniwala si Yang Yiu, pero depende ito sa edad. Ang Ganoderma lucidum na mahigit 1,000 taong gulang ay may mahiwagang epekto. Halimbawa, ang Ganoderma lucidum na binabantayan ng demonyong leopardo sa kanyang harapan ay may 5 kulay na liwanag na lumilitaw, na siyang unang katangian ng 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Ang araw na ito ay kapareho ng talaan ng mana ng Panginoon. Ito ay pinalapot at hinigup ang kakanyahan ng langit at lupa sa libu-libong taon.
Ang Ganoderma lucidum sa loob nito ay may malakas na sigla at aura, at sa espesyal na kapaligiran kung saan ito pinangangalagaan, ito ay isang kayamanan. Kung hindi man, sa Shenlong Materia Medica man o ilang class eco ng Jiushou Taoism, ang Ganoderma lucidum ay sinasabing isang immortal na damo na maaaring magpahaba ng buhay at maging immortal. Siyempre, ang walang kamatayang epekto dito ay tumutukoy sa edad ng Ganoderma lucidum sa opinyon ni Yang Yio. Ang mas matanda sa edad, mas malakas ang epekto. Ang Ganoderma lucidum na naitala sa Cultivation Encyclopedia ay may isa pang pangalan na tinatawag na regeneration grass, na siyang pangunahing sangkap para sa pagpino ng Foundation Establishment Peel. Tuwang-tuwa si Yang Yio nang makita niya ito. Nasa tuktok na siya ngayon ng ika-9 na antas ng Qi refining stage. Ang susunod na hakbang ay ang pagtatayo ng pundasyon, na isang malaking hadlang. Ang pagtatayo ng pundasyon ay nangangailangan ng pagbuo ng pundasyon ng paglilinang sa katawan, paglalagay ng pundasyon, at pagbubukas ng dantian. Ito ay hindi madali sa lahat. Huwag mo siyang tingnan ngayong nasa tuktok na siya ng ika-9 na antas ng Qi refining stage. Ang bottleneck ng antas, na kasing manipis ng isang piraso ng papel, ay ang pundasyon ng gusali, ngunit ito ay lubhang mahirap na masira ito. Maraming mga tao na nagsasagawa ng Taoism, ang mga may average na kwalipikasyon ay maaaring maipit sa antas ng pagtatayo ng pundasyon sa loob ng ilang taon, o kahit na mga dekada sa kanilang buhay, kaya ang tableta sa pagtatayo ng pundasyon ay ang pinakamahusay na tableta upang masira ang bottleneck. Naantig si Yang Yian nang makita niya itong 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Gayunpaman, sa sandaling ito, unang nakarating doon sina Yuan Chenzi at Daoist Changeling, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Nang makitang susugod na ang dalawa para kunin ang Ganoderma lucidum, ang demonyong leopardo ay ungol. Ang demonyong leopardo ay mas nababalisa kaysa kay Yang Yian. Sa pakikipaglaban kay Xia Lu, umungal ang demonyong leopardo at ang mahabang buntot nito na higit sa 2 metro sa likod nito ay tumangay, na may tunog ng paglusob sa hangin, at itinapon ito patungo kay Yuan Chenzi at Daoist Changeling na malapit sa Ganoderma lucidum ng buong momentum. Walang pag-aalinlangan si Yang Yian na kung hindi umiwas sina Yuan Chenzi at Daoist Changeling, ang buntot ng demonyong leopardo ay maaaring makapinsala sa kanila. At naunawaan din nilang dalawa na hindi madaling harapin ang atakeng ito, kaya't umiwas na lamang sila at umalis sa Ganoderma lucidum. Bang, ang buntot ng demonyong leopardo ay tumama sa malaking bato, gumawa ng malakas na ingay, at isang malaking piraso ng gilingang bato ang nahulog mula sa malaking bato sa isang click. Dahil dito, napabuntong hininga sina Yuan Chenzi at Daoist Changeling, kasama sina Yang Yio at Bai Shan. Ang demonyong leopardo na ito ay hindi madaling pakitunguhan. Sa oras na ito, hindi pinili ni Yang Yio na lapitan ang demonyong leopardo, ngunit pumunta kay Xia Lu upang tulungan siyang labanan ang pag-atake ng demonyong leopardo. Marahil ay dahil nagalit si Xia Lu sa demonyong leopardo noon, at hindi inilihis ng halimaw ang atensyon nito at sumuko sa pakikipaglaban kay Xia Lu dahil sa paglapit ni Yuan Chenzi at Changeling. Sa paglahok ni Yang Yio, ang demonyong leopardo ay tinamaan ng malakas ni Xia Lu at umungal. Roar! Dagandong, gayunpaman, ang dagandong na ito ay tila masyadong mahaba, at ang tunog ay medyo mali. Hindi ito pinansin ni Yang Yio, at nakipagtulungan kay Xia Lu sa pag-atake, unti-unting lumapit sa Ganoderma lucidum. Naghahanap siya ng pagkakataong makapili ng Ganoderma lucidum basta makalapit lang siya. Nakipaglaban sa demonyong leopardo, kahit na kasing lakas ng kasalukuyang katawan ni Yang Yian, kasama ang tunay na enerhiya sa kanyang mga kamao, ang mga kuko ni Yang Yian ay nagkamot sa kanya, na ikinatakot ni Yang Yian. Ang lakas ng demonyong leopardo na ito ay dapat na nasa tuktok ng ikalawang antas ng katutubo. Ang makapangyarihan at nababaluktot na katawan kasama ang nagwawalis na buntot ay hindi pinayagan sina Yang Yian at Xia Lu na makalapit sa malaking bato saglit. Sa oras na ito, sina Yuan Chenzi at Changeling Lao Dao ay nagmamaneho sa gilid ng malaking bato, pinapanood sina Yang Yian, Xia Lu at ang demonyong leopardo na lumalaban hanggang mamatay. Si Bai Shan ay nasugatan, ngunit si Bai Shan ay talagang libu-libong hakbang ang layo, guro, tutulungan din kita. Nang bumagsak ang boses, itinaas niya ang kanyang ulo at sumama sa labanan. Gayunpaman, sa oras na ito, walang sino man ang inaasahan na ang isang dagandong ay tumunog din sa ilalim ng bundok. Umuungol. Parang angal ng leopardo. Nagbago ang mukha ng lahat sa sandaling ito. Mayroon bang ibang demonyong leopardo? Oo nga, ang demonyong leopardo ni General Chang ay umungal bilang tugon. Umungol ang dalawa bilang tugon, at wala pang 3 paghinga, isang itim na anino ang dumating na tumatakbo mula sa malayo. Ito ay ang parehong itim na panther. Isa pa itong makapangyarihang demonyong halimaw. Sa isang iglap, ang pangalawang demonyong leopardo ay umungal at tumalon, lumipad ng 5 o 6 na metro sa itaas ng Xia Lu, Yang Yian at Bai Shan. Nang ito ay lumapag, sinunggaban nito si Yang Yian gamit ang kanyang mga paa sa harapan,
at winalis ang kanyang buntot sa Baishan at Zialu na parang kidlat. Sa isang iglap lang, ang mukha ni Yang Yian ay nagbago ng husto. Malinaw niyang naramdaman na ang aura ng bagong demonyong leopardo ay mas malakas kaysa sa mga demonyong leopardo sa parang. Na-pressure siya nito. Nakaharap sa matalim na kuko ng demonyong leopardo na lumilipad, hindi naglakas loob si Yang Yian na baliwalain ito, at agad itong hinampas ng nakakabigla na palad. Bang! Talagang napailing siya ng ilang hakbang sa ilalim ng mga kuko ng demonyong leopardo na ito. Kasabay nito, nakita ni Yang Yian sina Zialu at Baishan na sunod-sunod na tumatakbong mabilis mula sa gilid ng kanyang mata, at dapat ay naramdaman niya na hindi maliit ang pagwalas ng buntot ng demonyong leopardo. Umatras nga si Zialu, ngunit mas mabagal ang beat ni Baishan, marahil dahil sa dati niyang pinsala, at nataman siya ng buntot ng demonyong leopardo. Bitek. Ang tunog ng mga bali ng buto ay lumitaw, at si Baishan ay itinapon palabas ng mahigit 10 metro ang layo ng may sumigaw, at direktang gamulong sa mga palumpong sa paanan ng bundok. Tumibok ang puso ni Yang Yian. Ang ulo ng demonyong leopardo na dumating mamaya ay tiyak na isang lalaking leopardo. Ito ay napakalakas, at ang lakas nito ay tiyak na nasa 3 antas ng pagiging likas. Bagamat hindi pa nakilala ni Yang Yian ang isang sinaunang mandirigma sa 3 antas ng katutubo, mayroon siyang posisyon sa demonyong leopardo na ito. Isang paghaharap lang ang kinailangan para makalamang. Sa oras na ito, ang presyon ng demonyong leopardo ay lubhang nabawasan, at ito ay umungal at sumugod sa dawas na si Changeling na sinubukang lapitan muli si Lingzi. Namilog ang mga mata ni Yuan Chenzi. Sa oras na ito, tila siya lang ang malaya. Nang makita ang demonyong leopardo na papunta sa kalaban na si Changeling, biglang sinunggaban ni Yuan Chenzi si Lingzi, na 2 o 3 metro lamang ang layo. Ngunit sa oras na ito, ang demonyong leopardo laban kay Changeling ay tila napansin ito at ibinato ng malakas ang buntot nito kay Yuan Chenzi. Nagulat si Yuan Chenzi. Hindi niya inaasahan na ganoon kaalerto ang demonyong leopardo. Ibinigay niya ang Ganoderma at gamulong sa lupa, at pagkatapos ay magkasama sila ni Changeling the Beast. Ngayon ay nagtulungan silang dalawa sa pagharap sa demonyong leopardo. Ang dalawang katutubo ay humarap sa demonyong leopardo at pinigilan ang demonyong leopardo. Para kay Yang Yian, siya at si Zialu ay nasagasaan ng mas makapangyarihang demonyong leopardo, at sila ay dahadaw pagkatapos ng ilang round. Nang ang lahat ay nag-aaway, isang figure ang lumipad pababa mula sa isang higanteng puno at dumiretso sa Lingxi. Siya. Malinis na kinuha ang Ganoderma at tumakbo palayo, at ang kanyang figure ay kasing bilis ng kidlat. Umuungol. Umuungol. Ang dalawang demonyong leopardo ay nababalisa muna. Matapos matuklasan na may kumuha sa espiritong hayop sa pamamagitan ng pagbitaw sa salita, nagpakawala sila ng isang malakas na dagandong. Sa isang iglap, tumigil sila sa pagkakasalubong, at ang kanilang mga figure ay kasing liksi ng mga multo, na humahabol sa taong nagnakaw ng Ganoderma. Ang panggigipit kay Yang Yian at sa iba pang 4 ay agad na naibsan. Nagkatinginan ng 4, at ang pangit ng mukha nila. Nag-away sila ng husto ngunit gumawa ng damit pangkasal para sa iba. Alam ng lahat kung sino ito. Walang alinlangan na ito ang ninuno ng core ng lupa. Siya lamang ang maaaring maging napakabilis ngayon, mayroon siyang mahiwagang anteng-anteng. Nagulat si Yang Yian na ang matandang lalaki, ang makasariling ninuno, ay may mahiwagang anteng-anteng sa kanya. Sa pagtingin sa direksyon kung saan itinaboy ang dalawang demonyong leopardo, nagkatinginan sina Yang Yian at Zialu. Agad namang nagpasya si Yang Yian na habulin sila para makita. Si Lingzi ay lubhang kapakipakinabang sa kanya. Ito ay kailangang-kailangan para sa pagpino ng tableta sa pagtatayo ng pundasyon. Ito ay may kaugnayan sa kanyang sariling paglilinang. Malaking bagay ito. Siya. Hindi maaaring hayaan ang Earthcore ancestor na samantalahin siya. Humakbang siya at hinabol siya, at sinundan siya ng malapitan ni Zialu sa likuran niya. Kabanata 304 na Dugo Sumpa. Kung ang Earthcore Patriarch ay walang magic anteng-anteng, si Yang Yian ay naglakas loob na sabihin na kung siya ay nahuli ng dalawang demonyong leopardo, tiyak na magiging merienda siya para sa mga demonyong leopardo. Ngunit ang Earthcore Patriarch na may magic anteng-anteng, ang dalawang demonyong leopardo ay malamang na hindi makahabol. Una, ang bilis ng Earthcore Patriarch ay mabilis sa ilalim ng basbas ng Magic Talisman. Pangalawa, at mahalaga din, ang Earthcore Patriarch ay isang tao, at kahit na ang mga demonyong leopardo ay malalakas, sila ay mga hayop pa rin. Kahit na mayroon silang espiritual na karunungan, bago sila nagbago, sila ay matalino lamang bilang isang bata. Kung gustong magdago ng Earthcore Patriarch, tiyak na maaalis niya ang demonyong leopardo. Kaya talagang hahabulin ni Yang Yian ang Earthcore Patriarch. Ang dahilan ay natural ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Pangalawa, kapag hinahabol ng mga tao ang mga tao, lahat sila ay nakikipagkompetensya sa IQ, na palaging mas mahusay kaysa sa leopardo ng demonyo. Bukod dito, alam din ni Yang Yian na ang Magic Talisman ay hindi infinite at time limited,
kaya hindi siya naniniwala na ang Earth Core Patriarch ay mayroong maraming magic talismans. Ang ganitong uri ng bagay mula sa mundo ng paglilinang ay dapat maging isang kayamanan sa mata ng mga sinaunang mandirigma. Kahit na marami ang Earth Core Patriarch, naniniwala ako na hindi niya ito gagamitin ng walang pinipili. Ang pinakaligtas na paraan ay humanap muna ng paraan para mawala ang pagtugis sa demonyong Leopardo. Ano ang susunod na gagawin ng Earth Core Ancestor? Hulaan ni Yang Yian na tiyak na aalis siya sa lambak at direktang babalik sa sekta. Kakaiba kung hindi siya aalis ngayong nasa kamay na niya ang mga kayamanan. Sa pag-iisip nito, si Yang Yian ay tiyak na dumiretso sa exit para harangan ang Earth Core Ancestor. Anyway, may magic anting-anting ang Earth Core Ancestor, kaya imposibleng maabutin siya, not to mention na may dalawang demonyong Leopardo. Kung tama ang hula ko, ang Earth Core Ancestor ay tiyak na mauubusan ng exit pagkatapos maalis ang dalawang demonyong Leopardo, kaya ang paghihintay ay isang magandang pagpipilian. Makalipas ang mahigit isang oras, huminto si Yang Yian. Ito ang kabilang panig ng isang ilog, at ito rin ang tanging paraan upang makalabas. Ito ay isang 300 na intersection. Kahit saang direksyon nanggaling ang Earth Core Ancestor, dapat siyang dumaan dito. Pagkatapos huminto kasama si Zia Lu, nagtago sila sa likod ng isang sinaunang puno. Noon lamang tinanong ni Yang Yian si Zia Lu, bakit ka pumunta sa tuktok ng bundok? Nakita ko na parang nahilo ka at hindi nagigising sandali. Pagkatapos ay hindi ko sinasadyang nakita ang ningning sa tuktok ng bundok at nakita ko ito. Bilang resulta, natagpuan ko ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Akala ko makakagawa ka ng mga table tasks, kaya gusto kong kunin ito at ibigay sa iyo. Hindi ko inaasahan na may demonyong Leopardo na nagbabantay dito. Si Zia Lu ay nagsalita sa bawat salita, ngunit si Yang Yian ay labis na naantig. Lumalabas na pumunta si Zia Lu upang pumili ng espiritual na gamot para sa kanya. Gusto yata siyang gantihan ng sirena sa isang patak ng tubig ng buhay. Anyway, ang galing talaga ng sirena. Salamat, huwag makipagsapalaran sa hinaharap. Sabi ni Yang Yian kay Zia Lu. Well, by the way, hinihintay namin ang Earth Core Ancestor dito. Maaabutan ba ng Daoist Changeling at Yuan Chenzi ang Earth Core Ancestor kung hahabulin nila siya? Tanong ni Zia Lu. Hindi, ang Earth Core Patriarch ay may magic spell na nagpapataas ng kanyang bilis. Mahirap para sa dalawang demonyong Leopardo na habulin siya, hindi pa banggitin sina Yuan Chenzi at Changeling Lao Dao. Naniniwala ako na pagkatapos maalis ang mga demonyong Leopardo, ang Earth Core Patriarch ay tiyak na makakatakas sa lalong madaling panahon. Dito na lang tayo maghintay. Kinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at sinabing determinado siyang makuha ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Ang posibilidad ng gayong 1,000 taong gulang na espiritual na bagay na lumitaw sa lupa ay isang himala, natatangi, at ito ay magiging isang kasanayan kung hindi mo ito makalimutan. Nang makita na malapit na siyang magtayo ng pundasyon, nagdusa siya sa kakulangan ng espiritual na gamot upang pinuhin ang tableta sa pagtatayo ng pundasyon, kaya dapat niyang makuha ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Tiningnan ni Zia Lu ang pagkislap sa mga mata ni Yang Yiu at nagtanong, mahalaga ba sa iyo ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum? Natigilan si Yang Yiu at naisip niya, hindi ko inaasahan na ang mga sirena ay napakasensitibo. Sabi niya, well, ang cultivation ko ay umabot sa isang malaking bottleneck sa kasalukuyan. Kung mayroon akong 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum, ito ay magiging doble ng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Nakinig si Zia Lu kay Yang Yiu, tumango at hindi nagsalita, ngunit nang tumingin siya sa masukal na kagubatan sa malayo, 2 gintong ilaw ang kumislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sa pampang ng isang ilog sa hilaga ng lambak, 2 demonyong Leopardo ang patuloy na umuungal, at pagkatapos ay umahan sa pampang ng ilog. Pagkatapos ay lumipad pababa ang mga figure ni na Daoist Changeling at Yuan Chenzi mula sa isang malaking puno sa di kalayuan, at tumayo rin ang 2 sa pampang ng ilog. Pinagmasdan ni Daoist Changeling ang 2 demonyong Leopardo na umalis at sinabi kay Yuan Chenzi, Dao Yuan Chen, ang 2 demonyong Leopardo ay huminto sandali. Dapat ay nawala ang hininga ng Earth Core Ancestor sa pagtugis ng mga demonyong Leopardo. Doon. 2 na lang ang posibilidad ngayon. Ang una ay ang Earth Core Ancestor ay umakyat sa agos, at ang pangalawa ay siya ay pumunta sa ibaba ng agos. Hindi sigurado ang 2 demonyong Leopardo, at mas malamang na umahan siya sa agos. Bakit hindi tayo magkahiwalay? Ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum ay ninakaw ng Earth Core Ancestor, ngunit siya ay hinabol ng 2 demonyong Leopardo. Sa tingin ko hindi siya makakatakas. Para sa amin, maaari lamang kaming maging mangingisda. Kung may pagkakataon, maaari nating makuha ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Sa tingin mo ba dapat mo siyang habulin sa direksyon na iyon? Tumingin si Yuan Chenzi kay Daoist Changeling, tumatakbo ang kanyang isip.
Mukhang tama ang pagsusuri ni Daos Changeling. Hinabol siya ng dalawa para lang makabili. Ang dalawang makapangyarihang itim na panther ay nanatili dito sandali. Tila nawala sa kanila ang Earth Core Ancestor, ngunit hindi nangangahulugang hindi mahanap ng mga leopardo ang Earth Core. Ang pang-amoy ay kadalasang mas malakas kaysa sa pandama ng mga tao. Ano ang iniisip ng Daos Changeling? May nakita ba siya at gusto siyang paalisin? Pagkatapos ay maaari niyang kunin ang bargain sa kanyang sarili. Oo, dapat ganoon ang kaso. Naisip ni Yuan Chenzi sa kanyang sarili, nanunuya, hindi ko lang hahayaan na ikaw ang bahala. Ngunit tumango si Yuan Chenzi bilang pagsang-ayon at sinabing, tama si Brother Changeling. Maghiwalay tayo. Kung may pagkakataon ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Kaya gusto kong umakyat sa Agus. Ano sa palagay mo, kapatid na Daoist? Ang galing. Pagkatapos ay pupunta ako sa ibaba ng Agus upang tingnan. Ang tarangkahan ng lambak ay isasara sa loob ng 3 araw. Kung wala sa loob ng 3 araw, kaibigang tao, huwag mong kalimutang lumabas. Seryosong sabi ni Changeling kay Yuan Chenzi. Salamat sa iyong paalala, kapatid na Tawista. Magkita-kita tayo sa loob ng 3 araw. Pagkatapos magsalita ni Yuan Chenzi, umakyat siya sa Agus. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa masukal na kagubatan, huminto si Yuan Chenzi, nagtago sa likod ng isang higanting puno, at tumingin kung nasaan si Changeling. Gaya ng inaasahan, nakita niyang nandoon pa rin ang Daos Changeling, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Yuan Chenzi na hindi bumababa ang Daos Changeling, ngunit tumalikod at umalis sa parehong paraan. Ngumisi si Yuan Chenzi, tulad ng inaasahan, ganito ang matandang Zoro. Gusto mong sundan ko ang Black Panther para mamatay. Humph, hindi ako maloloko. Babalik ako sa parehong paraan. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong malaking ideya. Dapat kang pumunta sa pasukan ng daanan upang harangan ang core ng Earth. Ano man ang mangyari, lalabas ang core ng Earth. Babalik din ako. Hindi hinabol ni Yuan Chenzi ang itim na panther. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa landas na iniwan ng Daos Changeling. Naisip din niyang maghintay sa bakanan ng daanan para sa pangunahing ninuno ng Earth. Higit sa 10 minuto pagkaalis ni Yuan Chenzi at Daos Changeling, biglang bumubula ang isang halamang tubig malapit sa baybayin, at pagkatapos ay may lumabas na tao mula sa tubig na may tulamsik. Ang taong ito ang pangunahing ninuno ng Earth. Upang maalis ang pagtugi sa itim na panther, ang core ng Earth ay nagtago sa ilalim ng tubig upang takpan ang kanyang hininga. Sa pagkakataong ito, sinamantala ng 2 itim na panther at ng 4 na katutubo ang kaguluhan upang makuha ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Labis na ipinagmamalaki ng Earthheart Ancestor. Napakaraming master ang hindi nakakuha nito, ngunit nakuha niya ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Paanong hindi siya magiging mayabang? Pagkalabas ng tubig, ipinagmalaki ng Earthheart Ancestor at naisip din ang problema ng pagtakas. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, tila wala na siyang matakasan. Siya, 2 anteng-anteng lamang ang nasa kanya, na naubos na. Kung muli niyang nakilala ang 2 leopardo, wala siyang tiwala na maaalis niya ang mga ito. Matapos ang pag-iisip tungkol dito, ang tanging paraan upang makatakas mula sa lambak sa lalong madaling panahon at bumalik sa labas ng mundo. Anyway, naalis na niya ang 2 black spot at walang malaking banta sa likod niya. Tamang-tama ang pagmamadali sa labasan sa oras na ito. Nang makita ang direksyon, tumakbo ng ligaw ang Earthheart, iniisip ang direksyong papalabas. Ngunit noong nakalakad pa lang ng malayo ang Earthheart, isang dumadagandong na dagandong ang biglang umalangaw mula sa malalim na kagubatan na daan-daang metro sa likuran niya. Umuungol. Ang dagandong na ito ay nagpanginig sa Earth Core Ancestor, at mabilis niyang binilisan ang kanyang lakad, nagmumura sa kanyang isipan, ang 2 halimaw ay masyadong sensitibo. Naramdaman ko agad ito pagkalabas ko sa tubig. Baka ilong ng aso. Ungol, dagandong, dagandong. Naririnig ng Earth Core ang dagandong ng leopardo. Sa pag-aakalang hinahabol niya ito, nakaramdam siya ng pait at maaari lamang siyang tumakbo ng desperado. Sa oras na ito, hindi alam ni Yang Yiyu at Xia Luna ang Earth Core Ancestor, ang 2 demonyong leopardo, sina Yuan Chenzi, at Changeling Lao Dao ay pawang papunta sa kanilang direksyon. Habang naghihintay sa kuneho, si Yang Yiyu ay nakaupo sa pwesto, nakikipag-chat kay Xia Lu habang pinapanood ang pamana ng Waxian sa kanyang isipan. Una sa lahat, ang witchcraft, na siyang pinaka-interesado niya. Ayon sa Master, ang witchcraft ay isang sinaunang magic na may essence at dugo ang medium. Ito ay higit na makapangyarihan kaysa sa mahika ng magsasaka. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang obserbasyon, nalaman ni Yang Yiyu na ang paggamit ng pangkukulam ay batay sa kakanyahan at dugo, at may mga spells at kapangyarihan upang makipagtulungan. Sa katunayan, ito ay hindi tulad ng magic, ngunit medyo tulad ng isang sumpa. Ang unang spell ay tinatawag na Blood Essence Spell.
Matapos pag-aralan ito ng ilang sandali, handa na si Yang Yiyo na subukan ito. Pinilit niya ang isang patak ng blood essence sa kanyang daliri, pagkatapos ay tahimik na umawit ng isang spell at pumitik ito sa isang bush sa harap niya. Pumunta ka. Ang kakanyahan ng dugo ay nahulog sa bush. Sa susunod na sandali, gumalaw ang puso ni Yang Yiyo at sinabing, sunog. Sa susunod na sandali, ang asensya ng dugo ay biglang naging apoy, at ang bush ay nasunog sa isang iglap at naging abo. Wow! Ito ay mas malakas kaysa sa aking tunay na apoy, bulalas ni Yang Yiyo habang pinagmamasdan ng bush na nagiging abo. Kabanata 305, Fortune at Karangalan sa Panganib. Sa mana ni Wu Xian, may kabuuang isang set ng pangkukulam, ngunit ito ay 5 spells. Ito ay nahahati sa 5 elemento, iyon ay, ang 5 elemento ng pangkukulam, na siya ring 5 mga spelling ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa. Si Yang Yiyo ay gumagamit ng tunay na apoy, kaya pinag-aralan muna niya at sinubukan ang spell ng apoy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagumpay ito sa unang pagsubok, at mukhang kasing lakas ito ng sarili niyang tunay na apoy. Ito ay simpleng pamamaraan ng pagpatay na espesyal na ginagamit para sa pakikipaglaban. Ang isang maliit na patak ng dugo ay nahulog sa isang bush na kasing taas ng isang tao. Matapos itong matrigger, kailangan lamang ng pag-iisip sa isip upang masunog. Siyempre, alam din ni Yang Yiyo na ang daluyan ng ganitong uri ng pangkukulam ay dapat dugo, kaya hindi ito dapat gamitin ng labis. Ang paggamit ng labis ay hindi may iwasang kumonsumo ng sigla. Gayunpaman, ang spell, na talagang maginhawa, ay matagumpay na naisumat sa unang pagsubok. Sinasabi na ang anumang spell ay kailangang isagawa at intindihin ng paulit-ulit bago ito may sigawa at may sigawa. Nagtagumpay si Yang Yiyo sa kanyang unang pagtatangka sa spell ng dugo at apoy, na labis na ikinagulat niya. Kung pag-isipang mabuti, dapat ay may kaugnayan ito sa totoong apoy na ginamit niya. Ang tunay na apoy ay ang natutunan at ginamit ni Yang Yiyan sa loob ng mahabang panahon, at ito rin ang tanging spell. Mayroon siyang pundasyon, kaya nagtagumpay siya sa paghahagis ng dugo at essence spell sa unang pagkakataon. Ang kondisyon para sa paghahagis ng dugo at essence spell ay ang dugo at essence ay ginagamit upang gabayan ang tunay na chi. Hanggat ang antas ng paglilinang ay malakas sa hinaharap, ang kapangyarihan ng spell na ito ay magiging mas malaki. Ang natitirang 4 na pangkukulam ay may iba't ibang epekto, na siyang katangian ng 5 elemento. Ang sining ng gintong spell ay ang kapangyarihan ng pinakayang, na maaaring gamitin bilang isang daluyan upang paikliin ang iba't ibang anyo ng mga espada at armas sa pamamagitan ng tunay na chi sa katawan. Ang kapangyarihan ng wood spell ay nakasalalay sa kapangyarihan ng sigla. Ang spell ay ipinanganak sa pamamagitan ng tunay na chi at maaaring mabago sa iba't ibang mga halamang kahoy upang atakihin. Medyo espesyal ang spell ng tubig. Maaari nitong bitag ang lakas ng tubig sa mga lugar na may tubig. Maaaring kontrolin ng earth spell ang lupa sa loob ng isang tiyak na saklaw. Ayon sa kasalukuyang antas ng paglilinang ni Yang Yiyan, maaari niyang kontrolin ang lupa sa loob ng radius na 3 metro ang pinakamaraming. Kung tungkol sa spell ng apoy, ito ay isang salita lamang ng pagsunog. Anuman ang hawakan nito ay masusunog, syempre, lahat ng bagay na may mga kamag-anak na katangian. Ang mas malakas na paglilinang ni Yang Yiyan, mas malaki ang kapangyarihan ng pangkukulam, at mas malaki ang 5 elemento na maaaring maapektuhan. Pagkatapos ay sinubukan ni Yang Yiyan ang ilang mga spell, pinilit na alisin ang asensya ng dugo at binanggit ang spell upang pasiglahin ang totoong chi. Sa isang pitik ng kanyang daliri, nahulog ang asensya ng dugo sa isang bato. Bitik. Walang gumagalaw. Pagkatapos ay sinubukan pa niya ng ilang beses ngunit nabigo pa rin. Dahil dito, naunawaan ni Yang Yiyan na ang iba pang 4 na asensya ng dugo ay maaaring mangailangan ng pag-unawa at pang-unawa sa 5 elemento upang magsanay. Sa kasalukuyan, maaari lamang siyang mag-fire spell. Bagamat medyo nabigo, alam niyang hindi siya makakain ng mainit na tokwa sa pagmamadali. Bihira lang makapag-cast ng isa. Ang iba pang 4 na linggo ay dahan-daw ang pag-aaralan at mauunawaan sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, maaari silang makast at magsanay. Si Zialo, na nakatayo, ay nakita ni Yang Yiyan na sinunog ang mga palumpong hanggang sa naging abo gamit ang isang patak ng dugo. Ang kanyang magagandang mata ay kumikinang. Naunawaan niya na malamang na nakuha ni Yang Yiyan ang mana ni Wu Xian sa bahay na gawa sa pawid. Siya ay hindi isang tao, ngunit isang sirena at isang demon cultivator. Hindi tulad ng mga tao, mayroon siyang sariling mana sa dugo. Kaya't kahit alam ni Zialo na nakuha ni Yang Yiyan ang manang Wuxian, wala siyang masamang iniisip o kasakiman sa kanyang puso, ngunit masaya siya para sa kanya. Hindi niya itinanong kung anong uri ng pamana ang nakuha ni Yang Yiyan. Sinubukan ni Yang Yiyan ang sumpa ng dugo nang hindi nagtatago kay Zialo. Sa sandaling ito, ang magkabilang panig ay talagang may tiwala sa isa't isa. Nang gustong ipagpatuloy ni Yang Yiyan na tingnan ang husay ng mangkukulam, bigla niyang narinig ang dagandong ng buong araw.
Siya, biglang napatingin sa masukal na kagubatan sa di-kalayuan. Darating ang demonyong leopardo, mahinang sabi ni Zia Lu. Oo, mukhang hindi maalis ng Earth Core Ancestor ang pagtugis ng demonyong leopardo. Haha, interesting. Ngumisi si Yang Yian. Bagamat iba ito sa inakala niyang maaaring alisin ng Earth Core ang demonyong leopardo, napunta pa rin ito sa daanan pagkatapos ng lahat. Ang pangkalahatang direksyon ay tama. Ngayon ay tumunog ito ng libu-libong metro ang layo. Nagsimula siyang mag-isip kung paano haharapin ang demonyong leopardo. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng isa sa mga demonyong leopardo ay mas malakas kaysa sa mga sinaunang mandirigma ng ikalawang antas ng katutubo. Hanggang ngayon, hindi natatakot si Yang Yian sa sinumang likas na master sa Shangu, ngunit nag-aalala tungkol sa demonyong leopardo. Si Yang Yian ay kumpiyansa na ngayon tungkol sa pag-agaw sa 1,000 taong gulang na Ganoderma mula sa mga kamay ng Earth Core Ancestor. Gayunpaman, iniisip niya na pagkatapos makuha ang 1,000 taong gulang na Ganoderma, hindi may iwasang maging target ito ng pag-atake ng demonyong leopardo, na isang problemang dapat harapin. Kung paano makalabas ay isang problema. Imposible ang pagtakas. Ang distansya mula dito hanggang sa crack ng bundok ay hindi bababa sa 878 metro, at ang pagtakbo ay hindi maaaring lumampas sa bilis ng demonyong leopardo. Dapat kang mag-isip ng isang ligtas na paraan upang gawin ito, para hindi tumaob at maging merienda ng demonyong leopardo. Habang iniisip ito ni Yang Yian, sinabi ni Zia Lu, kung hindi ito gumana, sumuko ka na lang. Nararamdaman ko na ang lakas ng demonyong leopardo sa kabilang panig ay nasa rurok ng ikalawang antas ng katutubo, at ang kabilang panig ay mayroon ding lakas ng ikalawang antas ng katutubo. Wala akong tiwala sa pakikipaglaban sa kanila. Maghintay tayo at tingnan, pagkatapos ng lahat, ang 1,000 taong gulang na Ganoderma ay nasa kamay na ng Earth Core Ancestor, at sa tingin ko ay hindi madaling harapin sina Changeling Laodao at Yuan Chenzhe. Nang dumating ang mga salita sa puntong ito, ang dagandong ng demonyong leopardo ay tumunog muli, at ito ay higit sa 30 metro ang layo. Nagulat ito kay Yang Yian, at ang bilis ng demonyong leopardo ay tinatayang mabagal pa rin. Libu-libong metro ang layo nila. Kakasabi lang nila ng ilang salita kay Zia Lu, at nakaabot na sila ng 30 metro sa loob lang ng 2 o 3 minuto. Ito ay masyadong mabilis. Nagtago kami ni Zia Lu sa likod ng malaking bato. Pagtingin-tingin sa paligid, nakita namin ang Earth Core Ancestor, Changeling Daoist, at Yuan Chenzhe na tumatakbo palapit sa amin sa takot. Punit-punit ang damit ng 3 tao at may mga bahid ng dugo sa katawan. Sa likod nila ay may 2 malamultong demonyong leopardo. Malinaw, ang mga pinsala sa 3 tao ay naiwan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga demonyong leopardo, ngunit sila ay malinaw na walang kalaban-laban para sa 2 demonyong leopardo at walang pagpipilian kundi ang tumakas. Sa katunayan, hindi nagkamali si Yang Yiyo. Ang pinaka-depressed na tao ay ang Earth Core Ancestor. Paglabas niya sa tubig, tumakbo siya patungo sa daanan. Bilang resulta, nasagasaan niya si Yuan Chenzhe hindi nagtagal pagkatapos niyang mag-walk out. Natural na gusto ni Yuan Chenzhe ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum sa Earth Core Ancestor. Dahil dito, nag-away ang 2 lalaki, at si Dizin ay aksidenteng natamaan ni Yuan Chenzhe. Ngunit sa oras na ito, lumitaw ang isa pang dawas na pari, si Changling, na nagtatago sa dilim at nanunood ng palabas, at sinamantala ang pinsala ni Dizin Patriarch upang agawin ang Ganoderma lucidum. Bilang ang resulta, nahuli sila ng 2 demonyong leopardo. Sa harap ng 2 makapangyarihang leopardo, silang 3 ay natalo at kinailangan nilang tumakbo para sa kanilang buhay ng magkasama, tumakbo sa lahat ng paraan, iniisip lamang na ang pagtakbo ay ligtas. Dizin Patriarch man, Changling Daoist Priest, o Yuan Chenzhe. Lahat sila ay dumanas ng malaking kawalan sa ilalim ng kuko ng galit na demonyong leopardo. Nanlamig silang 3 sa kanilang mga puso nang kaharap ang makapangyarihang demonyong leopardo. Sa isang kisap mata, nasagasaan silang 3. Hinusot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling lumabas kay Dizin Patriarch. Bagamat alam niyang lubhang delikado ang matamaan ng 2 demonyong leopardo, sabi nga ng matandang kasabihan, kayamanan at dangal ang hinahanap sa panganib. Kailangan niya ng 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum upang pinuin ang tableta sa pagtatayo ng pundasyon. Mula sa pagpasok sa cultivation hanggang ngayon, nakipag-ugnayan na siya ngayon sa mga sinaunang mandirigma ng likas na antas. Masasabing nakilala na niya ang mga top strongmen na lumitaw sa Earth Mountain. Kung hindi bumuti ang kanyang cultivation level, at siya ay natigil sa 9 na antas ng Chi refining stage, siya ay mamamatay. Walang ibang dahilan, ngunit ang kaaway na kanyang nasaktan ay masyadong malakas. Sa likod ni Ding Yang, na pinatay niya, ay ang Divine Sect. Walang alinlangan na ang Divine Sect ay may malalakas na lalaki sa itaas ng 2 antas ng likas. Kung marami man, kapahamakan sa kanya.
Isa pang bagay ay ang International Killer Organization na Guhua na nasa dilim pa rin. Ayon kay Zia Lu, si Guhua ay may supernatural na kapangyarihan na maihahambing sa mga likas, at nagpadala ng mga tao sa Jiusho upang gumawa ng kaguluhan para sa kanya pagkatapos matanggap ang balita. Sa makatuwid, dapat pagbutihin ni Yang Yiu ang kanyang antas ng paglilinang upang maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Dapat agawin ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Kahit na siya ay nasabit ng demonyong leopardo, hindi siya isang malambot na persimmon. Lalaban siya ng desperadong pagdating ng panahon. Hindi siya naniniwala na ang IQ ng hayop ay maaaring maging mas malakas kaysa sa mga tao. Huminga ng malalim ang Earth Core Ancestor, naramdaman ang pait ng 2 leopardo na mahigit 10 metro sa likuran niya. Ngayon ay iniisip niya na kung hindi ito gumana ay itatapon niya ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Ang Ganoderma lucidum ay mahalaga, ngunit kailangan mong mabuhay upang tamasahin ito. Hindi pa sapat ang buhay niya. Hindi ko talaga akalain na ganoon pala kalakas ang 2 demonyong leopardo. Kasabay nito, kinasusuklaman ng Earthheart Patriarch sina Yuan Chenzi at Changelang Laodao hanggang mamatay. Kung hindi lang siya pinigilan ng mga ito ng ilang sandali ay baka nailabas na niya ito. Paano siya mahihiya sa paghabol sa 2 leopardo? Sa sandaling ito, 2 tao ang biglang lumitaw sa realisasyon. Ang mas malapitan na pagtingin ay nagpakita na sila si Yang Yiu at ang may-ari ng Shenlang Pond, si Zia Tan. Sa sandaling ito, naunawaan ng Earthheart Patriarch na ang 2 tao ay natural pagkatapos ng 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Umuungol. Ang mga leopardo sa likuran niya ay humabol at nagsara ng distansya. Ang dagandong ay nagpabagabag sa Earthheart Patriarch. May mga leopardo sa likod niya at sina Yang Yiu at Zia Lu ang hamarang sa harap. Alam ng Earthheart na ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum ay hindi maliligtas, at ang kanyang buhay ay nasa panganib. Sa pag-iisip nito, nakaisip ng plano ang Earthheart Patriarch. Pagtingin kay Yang Yiu na mahigit 20 metro ang layo, kinuha niya ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum mula sa kanyang mga braso at inihagis kay Yang Yiu. Anak, narito ang Ganoderma lucidum para sa iyo. Huwag mong isipin na kaibigan mo ako. Inihagis ng Earth Core Ancestor ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum kay Yang Yiu nang walang pag-aalinlangan habang tumatakbo ng ligaw. Ang Ganoderma lucidum ay isa na ngayong mainit na patatas, kaya ibinigay niya ito kay Yang Yiu at hiniling sa kanya na harapin ang demonyong leopardo. Kabanata 306, Pangkukulam at Demonyong Exorcism. Natigilan si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na ang Earth Core Ancestor ay talagang ihahagis sa kanya ang 1,000 taong gulang na Ganoderma. Agad siyang tumalon at hinawakan ang 1,000 taong gulang na Ganoderma sa kanyang kamay at inilagay sa kanyang mga bisig. Inilagay niya ito sa espasyo ng Chen Kunpot ng may pag-iisip, at sinabi sa kanyang sarili, napakadaling kunin ito. Siya ay medyo hindi komportable. Dagandong, dagandong, dagandong. Sa oras na ito, ang 2 demonyong leopardo ay patuloy na umuungal at direktang lumapit sa kanya. Agad na naunawaan ni Yang Yian na ang matandang lalaki ng Earth Core Ancestor ay gustong ilihis ang gulo, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang tumalon sa hukay na ito. Tara na. Matapos makuha ang Ganoderma, sumigaw si Yang Yian kay Zia Lu at tumalikod at tumakbo. Hindi siya tatayo roon na hanggal na naghihintay na salakayin siya ng demonyong leopardo. Pagkatapos ay tumalon siya at mahigit 10 metro ang layo, ngunit nang siya ay lumapag, naramdaman niya ang isang madilim sa itaas ng kanyang ulo. Subconsciously, nakita niya na ang pinakamalakas na demonyong leopardo ay biglang dumaan sa kanyang ulo. Sa sumunod na sandali, hinarangan siya nito. Umuungol. Sa isang dagandong, mahigpit siyang tinitigan ng mga gintong mata. Roar, isa pang demonyong leopardo ang lumapit sa kanyang likuran. Buti na lang at naabutan siya ni Zia Lu. Sa sandaling ito, kailangang harapin ni Yang Yian ang pinakamakapangyarihang demonyong leopardo ng mag-isa. Saglit silang nagharap sa isa't isa, at ang demonyong leopardo ay umungal at sumugod kay Yang Yian. Si Yang Yian ay hindi nang ahas na maging pabaya. Alam niyang bukod sa malakas na lakas ng demonyong leopardo, ang pinaka-nakakatakot sa kanya ay ang maliksi nitong katawan at bilis. Kaya kapag kaharap ang demonyong leopardo, kinailangan niyang harapin ito ng direkta. Kahit na marami siyang pakulo, hindi siya sigurado kung kaya niyang talunin ang demonyong leopardo. Hindi inaasahan ni Yang Yian na papatayin ang demonyong leopardo. Hanggat maaari niyang masaktan ito ng husto, siya ay mananalo at makakawala. Siya pumwesto sa kanyang sarili upang seryosong saktan ang demonyong leopardo sa panganib na masugatan, at mas mabuti kung ang demonyong leopardo ay mawala ang kanyang kalamangan sa bilis. Sa pag-iisip nito, ang pag-atake ni Yang Yian ay may malinaw na layunin, ang pag-atake sa mga paa ng demonyong leopardo. Nasa likod niya si Zia Lu upang harapin ang isa pang demonyong leopardo, at si Yang Yian ay nakatuon sa makapangyarihan.
Pagharap sa paglipad ng demonyong leopardo na ito, itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ang isang palad na nanginginig sa langit. Bang! Umuungol. Matapos matamaan ng isang palad, lumipat si Yang Yiyu upang humanap ng angkop na pagkakataon para umatake. Sa kanyang mga mata, ang malaking palad na pinalapot ng tunay na enerhiya ay direktang nabasag ng mga kuko ng demonyong leopardo, at hindi ito naging hadlang sa demonyong leopardo. Dahil dito, naging mas solemn na si Yang Yiyu. Sa sandali ng pagsuray-suray ng kanyang katawan, umungal siya, pagbukas ng palad ng langit. Split Heaven Palm. Matapos itago sa isang iglap ay nataman niya ang dalawang palad. Ang tunay na enerhiya ay nagbago ng palad, ang bawat palad ay mas malakas kaysa sa nauna. Ang dating palad ay madaling nabasag ng demonyong leopardo. Sa pagkakataong ito, dalawang palad na magkasunod, hindi naniniwala si Yang Yiyu na hindi ito gagana sa halimaw na ito. Ang 6 na metrong malaking palad na pinalapot ng tunay na enerhiya ay napunta sa demonyong leopardo. Sa oras na ito, tila naramdaman ng demonyong leopardo ang makapangyarihang kapangyarihan ng dalawang palad ni Yang Yiyu, at agad na ungol. Ang malakas na dagandong ay may mga sound wave na kumakalat, at nakikita ito ni Yang Yiyu gamit ang kanyang mga mata. Malinaw, ang demonyong leopardo ay nagpapuwersa rin. Nakaharap sa malaking palad ni Yang Yiyu, bigla nitong itinaas ang dalawang paa sa harapan at pinunit ito ng husto. Boom! Sa gitna ng mahinang tunog, ang chi palm ni Yang Yiyu ay biglang nag-crack sound. Ang open heaven palm ay agad na nabasag. Sumunod kaagad ang ikatlong palad, ang split heaven palm. Sa pagharap sa palad na ito, hindi inaasahan ni Yang Yiyu na ang demonyong leopardo ay talagang bamuka ang dagwang bibig nito at direktang kumagat. Boom! Umuungol. Sa ilalim ng palad na ito, sa wakas ay sumigaw ang demonyong leopardo. Ang ikatlong palad ay sa wakas ay nagbanta sa demonyong leopardo. Ito ay nagpasaya kay Yang Yiyu. May itim na buhok na bumagsak sa hangin. Ito ang buhok ng demonyong leopardo. Sa ilalim ng split heaven palm, nasira ang demonyong leopardo. Sinamantala ni Yang Yiyu ang pagkakataon, at ang panloob at panlabas na Chenkon Gangju ay na-activate. Itinaas niya ang kanyang kamao at hinampas ito ng malakas patungo sa ulo ng demonyong leopardo. Ang kanyang brilyante na katawan at ang chi sa kanyang katawan, lahat ng kapangyarihan ay natipon sa kanyang kamao. Bang! Umuungol. Isang kamao ang tumama sa ulo ng demonyong leopardo, at ang malaking katawan ng demonyong leopardo ay lumipad paatras. Lumapag 4 o 5 metro ang layo. Umuungol. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yang Yiyu ay ang halimaw ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Nilabanan nito ang sky-splitting palm at nagtamo ng ilang maliliit na pinsala, at ang suntok sa ulo ay tila hindi pa rin nagdudulot ng malaking pinsala dito. Bigla itong bumangon at muling sinuntok si Yang Yiyu, nakipagkamay sa kanya. Itinaas ni Yang Yiyu ang kanyang kamay para harangan ito habang siya ay nakatulala. Bang! Matapos magtitigan sa isa't isa, umatras ng ilang hakbang si Yang Yiyan. Namamanhid at mainit ang kanyang braso na parang sunog. Ito ay dahil ang demonyong leopardo ay nagkamot ng 3 duguan na may dugo. Kung gaano man kalakas ang kanyang brilyante na katawan, hindi ito ginamo ng demonyong leopardo. Ipinapakita nito ang lakas ng demonyong leopardo. Siyempre, alam din ni Yang Yiyan na ang kanyang kasalukuyang katawan ay ang unang antas lamang ng katawan ng diamante, sa simula pa lamang. Kung ito ay mas mataas, ang demonyong leopardo ay hindi magagawang basagin ang kanyang katawan. Good beast, ipaglalaban kita, nagalit din si Yang Yiyan dahil bakat ang braso niya. Sa isang dagandong, muling natipon ang tunay na enerhiya sa kanyang kamao. Matapos ma-activate ang kapangyarihan, isang malabong gininto ang halo ang kumislap sa kanyang kamao. Itinaas niya ang kanyang kamao at binasag ito patungo sa demonyong leopardo. Bagamat makapangyarihan ang demonyong leopardo, nasubukan din niya mula sa laban na ito na ang kanyang katawan at tunay na lakas ay kaya ring labanan ang mga kuko ng demonyong leopardo, hindi niya ito kayang saktan. Bang! Matapos magmadali, ang kamao ni Yang Yiyan ay tumama sa ulo ng demonyong leopardo, ngunit ang demonyong leopardo ay kumamaw din sa kanyang balikat. Punit-punit ang damit sa balikat niya, at nakaramdam siya ng matinding sakit. May dugong umaagos, ngunit hindi ito masyadong malalim. Umuungol. Ang demonyong leopardo ay tinamaan sa ulo ng suntok ni Yang Yiyu, ngunit hindi ito nasaktan. Sa halip, pinukaw nito ang bangis nito at sinunggaban siya ng dagandong. Naging tuso ang halimaw na ito. Parang may kasamang pangil at kuko, ngunit nang makalapit ito ay biglang ibinaba nito ang buntot. Ang higit sa 2 metrong haba ng buntot ay lumapit kay Yang Yiyu na parang ahas, na parang gusto siyang hagupitan hanggang mamatay gamit ang isang buntot. Nahuli si Yang Yiyu at nataman. Bang! Agad siyang lumipad paatras, at ang buong katawan niya ay parang bali ng mga buto, na sobrang sakit. Sa sandaling lumipad siya, alam ni Yang Yiyan na hindi niya kayang talunin ang demonyong leopardo sa lakas na nag-iisa, kaya pinatatag niya ang kanyang katawan,
pinilit ang isang patak ng dugo mula sa kanyang mga daliri, at sumigaw, ang langit ay nasa itaas, ang lupa ay nasa ibaba, ang mangkukulam ay dapat magtatag ng langit at lupa, ang dugo ay ang gabay, ang spell ng apoy, sumunog. Ginawa ni Yang Yian ang fire spell sa blood spell, at ang isang patak ng dugo mula sa finger missile ay lumipad patungo sa demonyong leopardo na sumulpot muli sa ilalim ng paghihimok ng tunay na chi. Kasabay nito, noong binibigkas ni Yang Yian ang spell, ang tatlong tao na nagtatago sa malayo ay nanunood ng labanan, ang Earth Core Ancestor, Yuan Chenzi, at Changcheng Daoist Priest, ay nakakita ng eksenang ikinagulat nila. Mula sa malayo, nakita nila ang isang patak ng dugo mula sa mga daliri ni Yang Yian na lumilipad patungo sa demonyong leopardo. Ngunit pagkatapos ay ang demonyong leopardo ay kumilos ng kakaiba. Nakita ng tatlo na pagkatapos humarap ang demonyong leopardo sa isang patak ng dugo mula kay Yang Yian, agad itong umungal, at nakarinig sila ng bahagyang panginginig at tumangis pa nga mula sa dagandong ng demonyong leopardo. Pagkatapos ay itinaas ng mabangis na demonyong leopardo ang mga kuko nito at sinampal ang isang patak ng dugo ni Yang Yian. Ang susunod na demonyong leopardo ay sumigaw, ungol. Ang isa sa mga paa ng demonyong leopardo sa harap ay nagliliyab, at pagkatapos ay patuloy nitong hinahampas ang kanyang mga paa sa lupa, ngunit hindi pa rin naapula ang apoy. Pagkatapos ay kinagat ng demonyong leopardo ang harap na paa nito at kinagat ang mga kuko nito. Ungol, dagandong, dagandong. Umalangaw-ngaw ang masakit na mga dagandong. Sa sandaling ito, medyo nagulat din si Yang Yian. Sa simula pa lang ay natuklasan na niya ang abnormalidad ng demonyong leopardo. Dapat sabihin na nakita niya ang takot sa mga mata ng demonyong leopardo nang bigkasan niya ang spell ng blood essence. Pagkatapos ng kakanyahan ng dugo, lumipad papunta sa demonyong leopardo, iniwasan nito ang kanyang katawan at sinampal ang asensya ng dugo gamit ang kanyang mga paa sa harapan. Tila matagal na nitong alam ang kapangyarihan ng asensya ng dugo, at mas gugustuhin nitong sirain ang isa sa mga paa sa harapan nito kaysa hayaang masugatan ang katawan nito. Pagkatapos ng desididong kinagat ng demonyong leopardo ang paa nito sa harapan, hindi na ito muling umatake, ngunit walang pakialam si Yang Yian. Sinamantala niya ang sakit ng demonyong leopardo para patayin ito. Agad niyang itinaas ang kamao at tumalon, naisip niyang durugan ang demonyong leopardo. Ngunit pagkatapos ay natigilan si Yang Yian. Nang humarap ang demonyong leopardo sa kanyang suntok, bigla itong yumuko kasama ang natitira na lamang nitong paa sa harapan at lumuhod sa kanyang harapan, at nanginginig pa rin. Pinahit nito ang ulo at umungol sa isa pang demonyong leopardo na nakikipaglaban kay Xia Lu. Pagkatapos ang isa pang demonyong leopardo ay mabilis na kumislap, at ang dalawa ay lumuhod din sa harap ni Yang Yian. Sa oras na ito, ang kamao ni Yang Yian ay damapo na sa ulo ni Yang Yian, at malapit na itong matamaan. Pero binawi niya ang kamao sa biglaang eksena, at biglang may pumasok sa isip niya. Nag-isip siya ng posibilidad. Ibig sabihin, ang pagsuko ng demonyong leopardo ay maaaring may kaugnayan sa pangkukulam na kanyang ginawa. At dahil sa pangkukulam, naisip ni Yang Yian si Wu Xian. Ito ang Daoist na templo ni Wu Xian. Masasabing si Wu Xian ang Panginoon ng lahat ng nilalang sa maliit na lambak na ito. Kung gayon, posibleng ang dalawang demonyong leopardo ay si Wu Xian din o ang mga demonyong hayop na pinalaki ng mga taong Wu na dating nakatira sa lambak. Kaya nang makita nila ang pag-usbong ng kulam, sumuko ang dalawang demonyong leopardo. Kung hindi, sa isang suntok lang, walang dahilan ng demonyong leopardo para lumuhod. Nawala man ng demonyong leopardo ang isa sa mga paa sa harapan, mayroon pa rin itong kapangyarihang lumaban, ngunit hindi ito lumaban. Sa halip, nagpatawag ito ng isa pang demonyong leopardo para lumuhod. Ito ay maaari lamang mga hulugan na sa alaala ng demonyong leopardo, ito ay natatakot sa pangkukulam, o ang angkan ng mangkukulam ay ang Panginoon ng demonyong leopardo. Namana ni Yang Yiu ang minanang pangkukulam ni Wu Xian, at ngayon ay normal na para sa demonyong leopardo na sumuko kapag ito ay ginamit laban sa demonyong leopardo. Kung hindi man, kung lalaban ito ng desperado, tinatansya ni Yang Yiu na kahit ilang beses niyang sampay ng dugo, ang demonyong leopardo ay lalaban pa rin ng desperado. Nakatingin sa dalawang demonyong leopardo na nakaluhod sa lupa, napaatras ng ilang hakbang si Yang Yiu at sinubukang sabihin, umalis ka dito dali. Tamang-tama, ang dalawang demonyong leopardo ay nawala sa gubat sa ilang pagtalon at tila sila ay pinatawad. Siyempre, ang makapangyarihang demonyong leopardo ay nakalayo. Talagang ikinagulat ng eksenang ito ang tatlong tao ng Earth Core Ancestor na nanunood ng labanan mula sa malayo. Hindi alam ng tatlong tao kung ano ang patak ng dugo ni Yang Yiu, ngunit lahat sila ay may matinding takot sa kanilang mga puso. Sa oras na ito, ang mga mata ng Daoist Changeling ay kumikislap ng ilang beses, at siya ay tumalikod at umalis. Umalis siya ng walang pag-aalinlangan at dumiretso sa daanan. Lalong natakot si Yuan Chenzi kay Yang Yiu. Alam niyang nasaktan niya si Yang Yiu noon. Ngayon ang batang ito ay maaari pang harapin ang malalakas na halimaw. Siya, si Yuan Chenzi, ay hindi niya kalaban.
Mas mabuting umalis. Para sa Earth Core Ancestor, na nagtatago sa likod ng isang malaking bato sa sandaling ito, gusto din niyang umatras. Kinamumuhian niya si Yang Yiyo sa kanyang puso mula sa malayo, at tumalikod upang umalis. Naprovoke niya si Yang Yiyo noon, at hindi siya nang ahas na harapin ang batang ito sa oras na ito. Sa oras na ito, alam ni Yang Yiyo ang tungkol sa tatlong tao na lihim na nanunood ng labanan mula sa malayo. Hindi niya pinansin ang Daoist Changeling at Yuan Chenzi, ngunit talagang tumingin sa lugar kung saan naroon ang Earth Core Ancestor noon, pinaikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay mabilis na lumayo. Hindi hahayaan ng Earth Core Ancestor na umalis ang matandang lalaki. Dahil nakatakdang maging magkaaway pa rin sila, mas mabuting panatilihin siya at iwasan ang mga problema sa hinaharap. Kabanata 307 Pagpatay sa puso ng lupa. Mabilis na umalis si Yang Yiyan, nang hindi man lang nagkaroon ng oras para kumustahin si Xia Lu, dahil natatakot siya na kung huli na ang lahat, ang Earth's Heart Patriarch ay mawala. Pinanood ni Xia Lu si Yang Yiyan na umalis, at sinundan siya ng may pagtataka sa mga mata. Laking gulat niya na tumakas talaga ang dalawang demonyong leopardo nang sumigaw si Yang Yiyan na lumabas. Natural na naobserbahan niya ang eksena ng patak ng dugo ni Yang Yiyan noon, at iniugnay ito ni Xia Lu sa ilang mana na nakuha ni Yang Yiyan mula sa bahay na gawa sa pawid. Lalo pang naging misteryoso si Yang Yiyan. Mula nang magkita silang dalawa, naramdaman ni Xia Lu na napakahiwaga ni Yang Yiyan, at halos kapareho niya ang Daoist na pari na nagligtas sa kanya. Pareho silang may aura. Alam lang ni Xia Lu na ang Daoist na pari na nagligtas sa kanya ay isang chi refiner, na napakaganda. Sa katunayan, alam niya ang tungkol sa mga chi refiner sa paglipas ng mga taon, ngunit wala siyang masyadong alam tungkol sa mga ito. Itinuring niya lamang ang mga ito bilang isang chismis. Ngayon tila ang mga chi refiner ay talagang hindi simple. Dahil din sa kapareho ni Yang Yiyan ang aura ng Daoist na pari na nagligtas sa kanya, kaya nagkaroon si Xia Lu ng natural na pagtitiwala at pagmamahal kay Yang Yiyan. Pagkatapos ng ilang araw na magkasama silang dalawa, kilalang-kilala na ni Xia Lu si Yang Yiyan, ngunit ngayon ay naramdaman niyang isa lamang itong misteryo. Kapag ganito ang iniisip, sumunod na mabuti si Xia Lu. Halos nahulaan na niya kung ano ang gagawin ni Yang Yiyan. Kung gusto niyang umalis, hindi siya masyadong mabalisa. Ang tanging posibilidad ay nais ni Yang Yiyan na makipag-areglo sa isang tao. Sino ang dapat makipag-ayos ng mga account? Sa apat na tao, maaaring maalis ang Daoist Changeling at Bai Shan. Ang Daoist na si Changeling ay mukhang isang mabuting tao at hindi kailanman nagkaroon ng salungatan kay Yang Yiyan mula pa noong una. Tinawag pa ni Bai Shan si Yang Yiyan na kanyang Panginoon. Tinamaan siya ng buntot ng demonyong leopardo noon, at ngayon ay baka nagpapagaling siya sa isang lugar. Ang natitirang dalawang tao ay malamang sina Yuan Chenzi at Dixon Lauzo, pareho silang nagdulot ng gulo para kay Yang Yiyan, at gusto pa nilang patayin si Yang Yiyan. Walang alinlangan sa puso ni Xia Lu na gusto ni Yang Yiyan na maghayganti. Ngunit nang maisip niya ito, sino sa dalawa ang dapat niyang patayin? O patayin ang dalawa? Kung talagang ginawa iyon ni Yang Yiyo, makakatulong ba siya? Sa kabilang banda, hindi alam ng Earth Core Ancestor na ikinulong na siya ni Yang Yiyo at sinundan siya. Sa oras na ito, ang Earth Core Ancestor ay naglalakbay sa masukal na kagubatan, iniisip lamang na umalis dito. Sa pagkakataong ito, pinukaw niya ang isang mahusay na kaaway na may walang limitasyong potensyal. Mula sa unang pagkakataon na nakilala niya si Yang Yiyo hanggang ngayon, ang batang ito ay nagbigay sa Earth Core Ancestor ng kakaiba at masamang pakiramdam. Halatang hindi pa nakarating sa likas na kaharian, ngunit nalampasan niya ang ordinaryong likas na lakas, na talagang kakaiba. Personal na naranasan ng Earth Core Ancestor kung anong uri ng papel ang dalawang leopardo. Ngayon ay maaari pang talunin ni Yang Yiyo ang mga leopardo. Anong klaseng lakas ito? Natatakot ako na ito ay mas mahusay kaysa sa ordinaryong pangalawang antas na likas. Pinukaw ng Earth Core Ancestor si Yang Yiyo, at ngayon siya ay nasa estado ng pagkabalisa, sa takot na si Yang Yiyo ay makipag-ayos sa kanya. Kung kaharap niya ngayon si Yang Yiyo, ang Earth Core Ancestor ay hindi sigurado, hindi pa banggitin na mayroon ding may-ari ng Shenlang Pond sa tabi niya, at ang babaeng iyon ay nasa pangalawang antas din ng likas. Habang iniisip niya ito, mas natakot ang Earth Core Patriarch. Gayunpaman, ang mga bagay sa mundong ito ay madalas na iyong kinakatakutan na magkatotoo. Sa isang tiyak na sandali, huminto ang Earth Core Patriarch at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Isang lalaki ang lumitaw sa kanyang harapan, at ito ay si Yang Yiyo. Little, anong iniisip mo? Medyo nakonsensya ang Earth Core Patriarch. Ilang minuto ang ginugol ni Yang Yiyo upang tuluyang pigilan ang Earth Core Patriarch. Nang marinig ang tanong ng matandang ito, malamig niyang sinabi, "Old Ghost of the Earth Core, oras na para ayusin ang mga account sa pagitan natin." Ang mukha ng Earth Core ay nagbago ng husto, at ang pag-aalala sa kanyang puso sa wakas ay nagkatotoo.
Sinabi niya sa malalim na boses, "Anak, alam mo bang naghahanap ka ng digmaan sa pagitan ng mga sinaunang mandirigma ng Kyushu at sa ibang bansa?" "Haha, sorry, buddy, hindi ko alam, at wala akong pakialam. Iniisip ko lang kung sino ang magiging kaaway ko at kung sino ang gustong maput sa akin hanggang mamatay." Walang pakialam si Yang Yiyo sa banta ng Earth Core Patriarch. Ayon kay Zia Lo, nagkaroon ng kasunduan ang sinaunang martial arts forces sa Kyushu at ang ancient martial arts forces sa ibang bansa. Nang ang mga sinaunang martial arts sa ibang bansa ay dumating sa Kyushu upang tuklasin ang mga sinaunang lugar, at nang ang mga sinaunang martial arts ng Kyushu ay pumunta sa ibang bansa upang tuklasin, ang magkabilang panig ay hindi pinahintulutang makipaglaban sa isa't isa. Gayunpaman, ang kasunduang ito ay naipasa sa loob ng halos 100 taon, at kakaunti ang mga tao na sumunod dito hanggang ngayon. Ang ilan sa mga malalaking tao na gumawa ng kasunduan ay nawala, at ang ilan ay lumingon. Sa lowes, sino ang nagmamalasakit sa mga ito? Sa katunayan, ang dalawang panig ay magkatugma sa ibabaw, ngunit hindi sila tumigil ng palihim, at sila ay nag-aaway sa isa't isa. Lalo na sa mga liblib na guho, walang nakakaalam na may napatay. Kahit alam nila, kapag nalaman nila, hindi nila alam kung kailan sila pumunta. Ngayon ay umalis na ang Daoist Changeling at Yuan Chenzi, si Baishan ay nawala, si Zia Lu ay ganap na pinagkakatiwalaan ng kanyang sariling mga tao, si Dingyang ay pinatay din, at si Yang Yiyo ay walang pakialam sa banta ng Earth Core Ancestor. Sa oras na ito, nakita ng Earth Core Ancestor ang determinasyon na patayin siya sa mga mata ni Yang Yiyo. Nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso. Kung alam niya lang na napakasama ng batang ito, hindi niya sana ito ginagalit. Ngayon ay tila oras na para lumaban hanggang kamatayan. Imposibleng sumuko si Dizin. Bukod dito, hindi siya walang paraan upang lumaban hanggang kamatayan. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa malarokot na paglaki ng kaya at lakas ni Yang Yiyan nitong mga nakaraang araw, hindi pa rin mapalagay si Dizin at sinubukang kausapin siya, "Kaibigang Yang, mayroon pa akong 4 na likas na kristal. Kung maaari tayong magkasundo ngayon, lahat sa akin ay sayo. Nag-order na rin ako sa iyo ng Keiwandan. Sa aking pagbabalik, ipapakilala ko sa iyo ang iba pang mga katutubo sa sekta ng aking Panginoon, at maging sa maraming mga likas na sekta sa ibang bansa. Sa tingin mo okay lang? Kung tutuusin, lahat tayo ay mga sinaunang mandirigma, tama ba? Inaamin ko na hindi kita dapat pinahiya noon pa. Kasalanan ko ta. Kaya kung humingi ng tawad." Ngumisi si Yang Yiyan sa kanyang puso. Ang mga salita ng matandang ninuno ni Dizin ay parehong malambot at matigas. Ang Ginoo ay nagpakilala ng negosyo sa kanya tulad ng isang bala na pinahiran ng asukal, at ang maraming likas na sekta sa ibang bansa at ang sekta ng kanyang Panginoon na binanggit sa bandang huli ay mahinang pagbabanta. Ngunit si Yang Yiyan ay hindi 3 taong gulang na bata. Ngumisi siya, "Hahaha, matandang mula sa gitna ng lupa, sa tingin mo ba ay 3 taong gulang akong bata? Kung pakakawalan kita ngayon, hindi mo ako ipapakilala sa akin ang negosyo kapag bumalik ka, ngunit magdala ng mga tao upang patayin ako, tama? Akala mo patatawarin kita sa simpleng paghingi ng tawad, joke lang, bakit hindi mo naisip ang mga ito noong sinusubukan mo akong patayin? Pagbigyan ngayon. Huli na, mamatay ka na." Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, hinampos niya ang Earth's Heart Ancestor gamit ang Sky Shaking Palm. Lubhang madilim at puno ng hinanakit ang mukha ng ninuno sa puso ng daigdig. Nakaharap sa palad ni Yang Yiyo, malamig siyang ngumuso at iniunat ang kanyang kamay para hawakan. Ang tunay na diwa sa kanyang 5 daliri ay nabuo ng halo at kumikinang. Bigla niyang hinawakan ng palad si Yang Yiyo. Boom! Matapos ang mahinang tunog, ang palad ni Yang Yiyo ay natunaw sa gitna ng mundo. Ito ay sa loob ng inaasahan ni Yang Yiyo. Gusto lang niyang subukan ang epekto ng True Chi Transformation Palm sa matandang lalaki mula sa gitna ng mundo. Ngayon tila ang True Chi Transformation Palm lamang ay hindi makakaharap sa gitna ng mundo. Ngunit siya rin ay may tiwala sa kanyang puso, at umungal, Sky-splitting palm, siya. Direktang ginamit ang pinakamalakas na palad ng True Chi Transformation Palm para tamaan ito, at pagkatapos ay ginalaw ang kanyang mga daliri, ginamit ang Witchcraft Blood Essence Curse, at pagkatapos ay pumunta sa Earth Core Ancestor. Ang bumigat ng Earth Core Ancestor ang kanyang mga ngipin at hinawakan muli ang Sky-splitting palm ni Yang Yiyo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at naramdaman niya na hindi masyadong malakas ang palad ni Yang Yiyo. Boom! Nag-away ang dalawa, at nag-iiyakan ang lupain. Huwag isipin na saktan siya sa ganitong antas ng tunay na diwa, ngunit hindi nagtagal ay nagbago ang kanyang mukha dahil nakita niya ang isang patak ng dugo na lumilipad. Ito ang asensya ng dugo na ginamit ni Yang Yiyu upang harapin ang demonyong leopardo, at ang asensya ng dugo na maaaring magsunog ng apoy. Ang kaluluwa sa ilalim ng lupain ay nakakalat, at hindi siya nang ahas na harapin ito ng direkta. Ngunit sa oras na ito ay walang paraan, at ang kakanyahan ng dugo ay dumating ng mabilis.
Sa mabilis na pag-iisip, ang Earth Core Ancestor ay umungal, lalabanan kita, ang Magic Sword Spell, magpapasabog para sa akin, bigla siyang naglabas ng isang piraso ng balat ng hayop mula sa kanyang katawan at agad na sinabuyan ito ng isang subaw ng dugo. Sa pagkaunawa ni Yang Yian, ang balat ng hayop na ito ay isang anteng-anteng. Biglang nanlaki ang mga mata niya, at pakiramdam niya ay may mali. Umatras siya nang hindi nag-iisip. Pagkatapos ay may nakakabinging pagsabog sa kanyang mga binti. Nakita ni Yang Yian ang isang malaking espada na nabuo sa pamamagitan ng espiritual na enerhiya na biglang sumabog at nagkalat. Mayroong hindi bababa sa libu-libong mga espada. Puff puff puff. Pakiramdam ni Yang Yian ay para siyang tinusok ng 12-dosenang butas sa kanyang katawan. Sa isang iglap, lumipad paatros ang kanyang katawan. Sa kanyang peripheral vision, nakita niya ang matandang ninuno ng lupa na dumura ng dugo at ang buong katawan ay puno ng mga butas ng dugo. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yian si Zialo na lumilipad mula sa malayo at hinahampas ang ulo ng lupa gamit ang palad upang pumutok ang kanyang ulo. Kasabay nito, nakita ni Yang Yian si Zialo na lumilipad patungo sa kanya. Sa pagkakataong ito, alam ni Yang Yian na ang anteng-anteng na kalalabas lang ng lupa ay isang makapangyarihang anteng-anteng na espada na katulad ng lakas ng espada ng isang malakas na lalaki na nakatatak sa anteng-anteng. Ang matandang ninuno ng lupa ay gumamit ng taktika ng pagpapakamatay at direktang pinasabog ang talisman ng espada. Ang kanyang sumpa sa dugo ay natunaw, at higit sa lahat, ang kanyang katawan ay nasugatan ng lakas ng espada, ngunit sa kabutihang palad, naroon pa rin ang kanyang kamalayan. Sa sandali ng paglipad pabalik, kumuha siya ng isang patak ng tubig ng buhay at nilamon ito sa isang lagok. Hanggat mayroon siyang tubig ng buhay, hindi siya mamamatay. Boom! Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, naramdaman ni Yang Yian ang sakit sa buong katawan, at unti-unting lumabo ang kanyang kamalayan. Narinig niya ang mga sigaw at sigaw ni Zialo, at pagkatapos ay nagdilim ang kanyang mga mata at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Kabanata 308, mangyaring hilingin sa master na lumipat sa wudang. Nang muling magising si Yang Yian, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang malambot at komportableng malaking kama. Inilibot niya ang paningin sa buong silid at nakita niyang hindi pamilyar ito. Antaygang bahay iyon at hindi niya alam kung saan iyon. Pagkatapos, pag-upo, sinuri niya ang kanyang katawan at nakitang gumaling na siya nang walang anumang sugat sa katawan. Naalala niya na nasugatan siya dahil nagpasabog ng sword chi spell ang matandang ninuno ng Earth's core. Nang mga oras na iyon ay parang sinaksak ng 12-dosenang beses ang buo niyang katawan. Gayunpaman, ang anteng-anteng ng matandang ninuno ng ubod ng lupa ay sinaksak ang core ng lupa sa isang salon. Ang matanda ay desperado na patayin siya at nais na mamatay kasama niya. Ang natatandaan ko lang ay marami ring butas ng dugo sa katawan ng matandang ninuno ng ubod ng lupa. Si Zialo, na dumating mamaya, ay pinasabog din ng palad ang kanyang ulo. Anyway, patay na ang core ng Earth. Pero, maaaring hindi akalain ng matandang ninuno ng kaibuturan ng lupa na nasa kanya ang banal na gamot ng tubig ng buhay. Naalala ni Yang Yian na uminom siya ng isang patak ng tubig ng buhay nang siya ay magkamalay. Ngayon siya ay lubhang nasugatan na walang peklat, na dapat ay ang kredito ng tubig ng buhay. Dapat si Zialo ang nagligtas sa kanya. Oo naman, nang ilabas ni Yang Yian ang kanyang espiritual na kamalayan, nakita niya ang dragon pond sa labas. Nang siya ay magising, si Yang Yian ay ganap na nabuhayan at puno ng enerhiya. Ang tubig ng buhay ay may kaunting epekto sa kanyang mga pinsala. Hanggat hindi siya agad namamatay, kahit nabali ang kanyang mga braso at binti, naniniwala si Yang Yian na hanggat may sapat na tubig ng buhay, maaari siyang gumaling. Ngayon ay lalo siyang nag-usisa tungkol sa tubig ng buhay, o sa misteryo ng Chen Kun Pot. Anong uri ng pag-iral ang Chen Kun Pot? Maaari itong gumawa ng isang mahiwagang tubig gaya ng tubig ng buhay. Kung ang Chen Kun Pot ay na-upgrade sa hinaharap, magkakaroon pa ba ng iba pang mga kayamanan na mas mahiwaga at makapangyarihan kaysa sa tubig ng buhay? Nang maisip ito ni Yang Yian, ang kanyang dugo ay labis na nasasabik na ito ay malapit ng damaloy pabalik. Bagamat nakakapanabik ang paglalakbay na ito sa Waxian Dojo, tiyak na ito ang pinakamalaking ani mula nang magsimulang magsanay si Yang Yian ng Taoismo. Ang Peiyuanda na dala niya ay ipinagpalit sa Xiantian Crystal Stone. Bilang karagdagan sa mga reserbasyon ng iba't ibang mga mundo, ang mga nadagdag pagkatapos patayin si Ding Yang, at ang Xiantian Crystal Stone sa kanyang katawan, mayroon ng 36 na piraso, na sapat na upang mag-set up ng isang maliit na porma sayon sa bahay. Siyempre, pipihin niya ang Peiyuanda na itinakda ng Daoist Master Changelung at Yuan Chenzi ng mga pangunahing pamilya, at ang espiritual na kamalayan na kailangan niya para i-set up ang formation ay halos handa na sa lalong madaling panahon. Nariyan din ang 1,000 taong gulang na Ganoderma Lucidum, na siyang pangunahing kamay sa pagpino ng tableta sa pagtatayo ng pundasyon. Pinapaginhawa nito si Yang Yian.
Sa 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum, walang magiging problema sa pagpino ng foundation building peel. Ang foundation building peel ay nauugnay sa pambihirang tagumpay ng paglilinang at sa kanyang hinaharap na landas ng paglilinang. Hanggat ang pundasyon ay matagumpay na naitayo, ang maliliit na spelling na itinuro ng master ay maaaring gawin, at ito rin ay nagpapahiwatig na ang kanyang landas ng paglilinang ay opisyal na pumasok sa bulwagan. Para sa mga kalakasang nakakasakit ng hayagan o palihim, kahit na sila ay likas na Panginoon, hindi sila matatakot, at kahit na dumating sila sa pintuan, magkakaroon sila ng kumpiyansa na lumaban. Sa madaling salita, ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum ay kailangang-kailangan, ngunit ito ay sa wakas ayon sa nais niya. Nariyan din ang mana ni Wu Xian, na isang mahusay na ani para kay Yang Yian. Ang 5 Elements Essence Blood Curse, hanggat lahat ay nalilinang, hindi siya magkakaroon ng anumang alalahanin kahit na siya ay nakaharap sa isang sinaunang mandirigma ng 3 antas ng katutubo. Nariyan din ang husay ng Witch Doctor ni Wu Xian. Walang panahon si Yang Yian para pag-aralan silang mabuti, ngunit si Wu Xian ay matatawag na Imperial Physician ng sinaunang emperador. Sa tingin ko ang kanyang mga medikal na kasanayan ay ang pinakakahangahangang bagay. Pag-aaralang mabuti ni Yang Yian ang bagay na ito pagkabalik. Ang pagiging nasa lupa at sa secular na mundo, ang mga kasanayang medikal ay palaging batayan ng buhay. Naniniwala siya na ang mga medikal na kasanayan ni Wu Xian ay tiyak na hindi karaniwan. Ang pinakamahalagang bagay ay talagang nakipag-ugnayan si Yang Yian sa isang likas na malakas na tao sa pagkakataong ito, na nasa antas na ng tao martial arts. Ang mga sinaunang mandirigma ng antas na ito, sa mga salita ng master, ay maaaring maunawaan ang langit at lupa upang maging mga immortal at patunayan ang tao, kaya ang likas ng mga sinaunang mandirigma ay tiyak na isang pambihirang antas din. Para mismo kay Yang Yian, ang katutubo na nakilala niya sa pagkakataong ito ay nakakita sa kanya ng isa pang pinto. Hindi banggitin ng mga malayo, may mga likas na sinaunang mandirigma sa mga sinaunang sektang ito. Kinokontrol nila ang mga mapagkukunan ng mundo, tulad nitong si Wu Xian Daochang. Naniniwala si Yang Yian na ang mga katulad na sinaunang relic ay dapat na umiiral sa maraming hinaharap sa Earth. Ang pakikipag-ugnayan sa mga likas na malakas ay katumbas ng pakikipag-ugnayan sa mga sinaunang labi na ito, na siyang susi. Dahil ang paglilinang ay nangangailangan ng suporta ng mga likas na materyales at kayamanan upang mapabuti ang paglilinang, at ang mga bagay na ito ay umiiral sa mga lugar na hindi mapupuntahan o alam man lang ng mga ordinaryong tao. Sinong mag-aakala na magkakaroon ng bitik sa mga bundok, at pagkapasok, magkakaroon ng lambak, na dojo ni Wu Xian. Halimbawa, ang Fairy Pond sa aking bayan, ang mga lugar na ito na may mga bakas ng sibilisasyon sa paglilinang ay hindi na-access ng mga ordinaryong tao sa kanilang buhay. Tanging ang likas na antas na malakas ang maaaring, at bilang isang sinaunang sekta sa lupa, ang mga likas na malakas ay dapat malaman kung saan sa mundo mayroong mga labi ng sibilisasyon sa paglilinang upang galugarin. Kaya ang daan ni Yang Yian patungo sa paglilinang ay nagbukas din ng isang bagong paglalakbay. Sa paggunita sa mabuti, inilalagam din ni Yang Yian ang masasamang aspeto. Ang masama ay mga kaaway. Una sa lahat, sa Ancient Martial Arts Conference, sinabi niyang pinatay si Ye Zhaitian, na katumbas ng isang nakamamatay na away sa pamilya Ye, ngunit hindi niya kasalanan, si Ye Zhaitian ang nag-provoke sa kanya. Wala nang pakialam si Yang Yian sa pamilya Ye. Bagaman ang pagtatatag ng Yunmen at ang pagpapabuti ng kanyang sariling paglilinang, ang sinaunang martial arts na pamilya ay hindi na maaaring magbanta sa kanya at maaaring ganap na baliwalain. Sa kabaligtaran, hindi inaasahan ni Yang Yian na ang sinaunang sektang Qingcheng ang nasa likod ng pamilyang Ye. Ang taong nagmula sa Qingcheng ay si Yuan Chenzi. Maging ito ay sa sinaunang martial arts conference o sa lambak ng Wuxiang Daochang, nagkaroon siya ng sama ng loob kay Yuan Chenzi. Ang pamilyang Ye na pinatay ay katumbas ng secular na kinatawan ng Qingcheng. Ang away na ito ay nakatadhana, kaya't si Yang Yian ay nagkaroon ng isang malakas na sinaunang sekta na kaaway. Isa pa ay si Dingyang at ang Earth Core Ancestor na pinatay. Sila ay kabilang sa mga sinaunang puwersa ng sekta sa ibayong dagat. Bagamat walang nakakita na pinatay niya sila, ang mga sinaunang sekta na ito ay tiyak na may paraan. Naniniwala si Yang Yian na tiyak na matatalo nila siya sa hinaharap. Ito ang pangalawa at pangatlong kalaban. Sa wakas, ito ay kabilang sa internasyonal na organisasyong pumatay na guhua. Ayon kay Zia Luo, ang katalinuhan na nakuha ni Shen Longtan ay mayroon ng mga pangunahing miyembro ng guhua. Ang mga dayuhang supernatural na tao ay pumasok sa Jiusho at dapat ay naghahanap ng paghihiganti sa kanya. Kaya naisip ni Yang Yian na siya ay nasa isang napakakagyat na sitwasyon ngayon. Dapat niyang pagbutihin ang kanyang paglilinang sa lalong madaling panahon upang maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Iniisip ng ito, medyo hindi mapakali si Yang Yian.
Sinaktan niya ang 4 na alon ng mga kaaway, at lahat sila ay mga sinaunang sekta na may malakas na kapangyarihan at lakas. Ang katutubo sa sekta ang simula. Walang puwersang pag-alit ang makapagpapaginhawa sa kanya pansamantala. Sa 4 na pangunahing puwersa ng kaaway, si Yang Yian ang pinaka-nag-aalala tungkol sa organisasyong mamamatay tao ng Guhua. Ang organisasyong ito ay isang mamamatay, ngunit wala itong mga prinsipyo ng mga sinaunang mandirigma. Sino ang nakakaalam kung ito ay nagbabanta sa mga kamag-anak at kaibigan? Pagkatapos bumangon, handa nang umalis si Yang Yian. Gumaan ang pakiramdam niya nang umuwi siya upang makita ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Nang bubuksan na sana niya ang pinto sa pinto ay bumukas ang pinto mula sa labas. Sa unang tingin, sabay na pumasok sina Zialu at Baishan. Sa sandaling ito, nagpalit si Zialu ng puting roba, nakasuot pa rin tulad ng dati, nakabalot sa sarili, at ayaw pa rin niyang malaman ng mga tao ang kanyang pagkakakilanlan. Grandmaster, gising ka na, tuwang-tuwa si Baishan nang makita niyang natigilan si Yang Yian. Bagamat hindi nagsalita si Zialu, naramdaman ni Yang Yian na masaya din siya. Si Yang Yian noon. Natigilan din nang makita si Baishan. Naalala niya na sa Waxian Daochang, si Baishan ay tinamaan ng buntot ng demonyong leopardo at lumipad sa mga palumpong. Sa oras na iyon, si Yang Yian ay sabik na habulin ang Earth Core Ancestor at nakalimutan ang tungkol kay Baishan. Kahit noong pinatay niya ang Earth Core Ancestor, hindi niya ito nakita. Ngayon matapos itong makita, medyo napahiya si Yang Yian. Kung tutuusin, ayon sa katwiran, hindi muna niya dapat habulin ang Earth Core Ancestor, ngunit puntahan muna si Baishan. Baishan, okay ka lang? Tanong ni Yang Yian. Grandmaster, mangyaring mag-alala tungkol sa akin, ayos lang ako. Ipinaliwanag lamang ni Baishan kay Yang Yian ang nangyari sa oras na iyon. Sa katunayan, hindi ito isang karanasan. Talagang nasugatan siya ng gusto matapos tamaan ng buntot ng demonyong leopardo. Buti na lang at after a day of recuperation, gumaling siya. Pagkatapos ay lumabas siya ng lambak ng mag-isa. Pagkalabas, nakasalubong niya si Yang Yian na walang malay at binuhat ni Zialu. Pagkatapos ay sinundan ni Baishan si Zialu upang ipadala si Yang Yian sa Shenlongtan. Sa puso ni Baishan, si Yang Yian ay tunay na itinuring na kanyang Panginoon, at hindi siya umalis sa panahon ng pagkawala ng malay ni Yang Yian. Matapos silang tatlo ay maupo at mag-usap ng ilang salita, nalaman ni Yang Yian na siya ay nakoma sa loob ng isang araw at isang gabi. Alam din niya na sina Zialu at Baishan ang nagdala sa kanya pabalik sa Shenlongtan. Matapos ipahayag ang kanyang pasasalamat sa dalawa, nagpaalam si Yang Yian at umalis. Sa oras na ito, tumingin si Baishan kay Yang Yian at sinabing, Guro, maaari ka bang pumunta sa Wudang? Maaaring hindi ito posible sa malapit na hinaharap. Kailangan ko munang bumalik sa sinaunang kabisera. Malapit na matapos ang taon, at kailangan kong bumalik sa aking bayan. Pagkatapos sabihin iyon, nang makitang si Baishan ay medyo nadismaya, at kahit na puno ng pag-aalala sa kanyang mga mata, nagtanong siya, Baishan, kung mayroon kang mahalagang sasabihin, hindi ako tatanggi hanggat kaya ko. Nag-iwan ng magandang impresyon si Baishan kay Yang Yian sa pagkakataong ito, kaya tiyak na tutulungan siya ni Yang Yian kung kaya niya. Pagkatapos sabihin ito, biglang tumayo si Baishan, lumuhad sa harap ni Yang Yiu at nagsabi, Guro, nasa kritikal na sandali si Wudang. Mangyaring lumipat sa Wudang. Kabanata 300, katayuan tulad ng emperador. Biglang lumuhad si Baishan at sinabing may problema si Wudang at pinapante siya sa Wudang. Talagang nalilito si Yang Yian. Baishan, anong ginagawa mo? Kung may sasabihin ka, bumangon ka at sabihin mo sa akin. Tinulungan siyang tumayo ni Yang Yian habang nagsasalita. Sa oras na ito, tumingin si Baishan kay Zialu, na hindi gaanong nagsasalita, at ang kanyang kahulugan ay napakasimple. Ang ilang mga salita ay hindi komportable para marinig ni Zialu. Natural na may mga mata si Zialu sa bagay na ito. Agad siyang tumayo at sinabi kay Yang Yian sa paos na boses, mag-chat kayo, babalik ako mamaya. Salamat, Lord Ziatan, sa iyong pag-unawa. Binati ni Baishan si Ziamu gamit ang isang kamao. Pagkatapos ng lahat, hindi makatwira na paalisin si Zialu, ang master, sa teritoryo ng Shenlongtan. Gayunpaman, dahil ito ay may kaugnayan sa sekta, maaari lamang humingi ng tawad si Baishan. Naunawaan din ni Yang Yian na ang mga sinaunang sektang ito ay may maraming tuntunin. Tumanggaw siya kay Zialu upang ipahayag ang kanyang paghingi ng tawad, at hindi masyadong nakipag-usap kay Zialu. Pagkatapos ng lahat, bukod sa kanya, walang pangatlong tao ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Zialu, at masamang magsabi ng labis. Pagkaalis ni Zialu, tumingin si Baishan kay Yang Yiu at dahan daw ang sinabi sa kanya ang tungkol sa krisis. Sa kwento ni Baishan, nahati ngayon si Wudang sa dalawang paksayon, at ang panloob na alitan ay lumitaw dahil sa halalan ng punong guro.
Siyempre, ang kasalukuyang panloob na alitan ay hindi pa umabot sa punto ng bukas na labanan, at ang magkabilang panig ay lihim na naglalaban, ngunit si Bai Shan ay tila malapit ng masira, kaya siya ay nababalisa. Gayunpaman, ang hitsura ni Yang Yiyo ay nagbigay kay Bai Shan ng pag-asa, isang pag-asa na makapagpapatahimik sa panloob na alitan ng punong guro ng Wudang. Sa mga salita ni Bai Shan, ang orthodoxy ng Wudang ay ang lahi ng unang henerasyon ng mga punong guro, iyon ay, siya at ang lahi ni Yang Yiyo, at ang ninuno ay si Sikong Yuan. Sa mga salita ni Bai Shan, ang linyang ito ay ang orthodox lineage ng Wudang, at pareho silang nagsasanay ng martial arts at alchemy, ibig sabihin, nagsasanay din sila ng alchemy habang nagsasanay, at ang alchemy ang pundasyon. Ang pagtaas ng Wudang ay higit sa lahat dahil sa alchemy, at ito ay may katayuan sa sinaunang martial arts world. Ang elixir na kanilang pinino ay ang elixir na ipinasa ni Sikong Yuan, at ang Peiyuandan ang pangunahing kayamanan ng sekta. Gayunpaman, ang alchemy ni Wudang ay bumaba mula noong ito ay nabuo. Matapos ang hindi inaasahang pagkamatay ng senior brother na maaaring magpino kay Peiyuandan 3 taon na ang nakakaraan, ang alchemy inheritance ng Wudang ay talagang nasira. Masasabing ang Wudang ay naninirahan sa lumang kabisera nito sa nakalipas na 3 taon, gamit ang Peiyuandan na iniwan ng mga alchemist ng mga nakaraang henerasyon upang suportahan ang harapan nito. Nang makita na ang pamana ng alchemy ay nasira, ang mga salungatan ay naganap din sa loob. Higit sa lahat, ang nakaraang henerasyon ng retreat ng punong guro, 10 taon na ang nakalilipas, ang nakaraang henerasyon ng punong guro ay umabot sa isang bottleneck sa kanyang paglilinang at inihayag na siya ay outrest hanggang sa makalusot siya. Lumipas ang 10 taon nang walang anumang paggalaw. Dalawa lang ang posibilidad. Ang una ay walang tagumpay, at ang pangalawa ay ang punong guro ay pumanaw na sa silid ng retreat. Sa mga mata ni Bai Shan at Wudang, ang huli ang pinakamalamang. Nang ang nakaraang henerasyon ng punong guro ay nasa retreat, iniwan niya ang Wudang na may mga kaguluhan ngayon. Walang malinaw na kahalili, na humantong sa mga salungatan sa loob ng Wudang ngayon. Dahil sa kahalili, nagsimula silang magkagulo at nahati sa 2 pangkat. Ang isang paksayon ay ang pangkat ng Bai Shan, na sumusunod sa unang henerasyon ng linya ng punong guro at nagsasanay ng parehong martial arts at alchemy. Ang isa pang paksayon ay ang purong martial madman faction, na pangunahing nagsasanay ng espada. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang paksayon ng swordsmanship ay makapangyarihan at iniisip na dahil naputol na ang alchemy ng Wudang, mas mabuting iwanan ito. Anyway, ang elixir na kanilang pinino ay hindi ang tunay na Peiyuandan kundi ang maliit na Peiyuandan, na nakakatulong lamang para sa mga Dark Force Warrior, hindi para sa mga likas na mandirigma. Mas mainam na huwag pinuhin ang elixir. Ang halaga ng pagpino ng elixir ay masyadong mataas. Sa hinaharap, tututukan ni Wudang ang swordsmanship at martial arts, na lubhang radikal. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Bai Shan at naniniwala na ang mga kahalili ng alchemy ay maaaring linangin ng dahan-dahan. Ang alchemy ang pundasyon ng Wudang, kaya paano ito iiwanan? Kaya't ang magkabilang panig ay kailangang pumili ng kanilang sariling mga kinatawan upang kunin ang posisyon ng punong guro. Pagkaraan ng ilang taon, walang pagunlad si Wudang, ngunit malubhang nasugatan dahil sa panloob na alitan. Ngayon ito ay nasa isang breaking point. Kailangan umanong matukoy ang papalit sa punong guro bago matapos ang taong ito. Walang pag-aalinlangan na sa panahong iyon, kung ang magkabilang panig ay hindi nakipagkasundo, ito ay magiging isang mas malubhang labanan, at pagkatapos ay magiging isang labanan mula sa tago hanggang sa bukas. Kaya sinadya ni Bai Shan na hayaan si Yang Yiyan na pumunta sa Wudang, dahil si Yang Yiyan ay isang tunay na disipulo ni Sikong Yuan, at isang kapwa-disipulo ng unang henerasyon ng punong guro ni Wudang, at siya ang nagtatag ng Wudang. Higit sa lahat, kayang pinuhin ni Yang Yiyan ang totoong Peiyuan Kill. Hanggat pumunta si Yang Yiyan sa Wudang, malulutas ang krisis ng panloob na alitan ni Wudang. Matapos makinig sa kwento ni Bai Shan, naisip ni Yang Yiyan na ang pamamaraan ni Bai Shan ay tila maganda, ngunit tila wala itong kinalaman sa kanya. Sinabi niya kay Bai Shan, Bai Shan, hindi naman sa hindi kita tutulungan. Ako ay isang tagalabas. Kung papayag ako sa iyo, para kang makisali sa mga gawain ng pamilya ng Wudang mo. Hindi ito nararapat. Tsaka hindi ako naniniwala na wala kang malakas na tao na namamahala sa Wudang. Sa sinaunang martial arts world, kamao ang pinakamahalaga. Kung lalabas ang isang malakas na tao, kumpirmahin lamang siya ng direkta. Bakit mo kailangang makipagtalo tungkol dito? Hindi mo ba iniisip iyon? Sino ang nakakaalam na pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, si Bai Shan ay tumayo at seryosong nagsabi, Guro, huwag isipin. Kayo at ang unang henerasyon ng punong guro ay magkapatid. Sa katunayan, ikaw ang taong may pinakamataas na seniority sa buong Wudang. Noong unang panahon, ikaw ang emperador. Paano ka magiging isang tagalabas?
Bukod pa rito, si Wudang ay may likas na matatanda, ngunit ang bawat master na tumuntong sa ika-6 na antas ng katutubo ay mapupunta sa langit upang magkaroon ng kaliwanagan at makilala para sa mas mataas na larangan ng martial arts pagkatapos ng Xiantian. Pagkatapos maabot ang Xiantian level 6 o mas mataas, sila ay aalis sa sekta at hindi na makikialam sa anumang bagay ng sekta, maliban na lamang kung ang mga matanda ay lalabas at mamatay. Sa mga mata ng matatandang iyon, ang panloob na alitan ng Wudang ay hindi itinuturing na kaligtasan, ito ay isang bagay lamang ng pagpili ng punong guro. Mananatili pa rin si Wudang, ngunit sa mga mata ng mga tagalabas na iyon, ito ay buhay at kamatayan, at para sa mga matatandang iyon, sila ay naglalakbay sa buong mundo o nagsasanay ng martial arts sa pag-iisa, at walang pakialam sa mga bagay na ito. Halos matawa si Yang Yian nang marinig niyang inihambing ni Bai Shan ang kanyang sarili sa emperador, ngunit ayon sa kanyang pahayag, mukhang tama ito. Pagkatapos ng lahat, ang unang henerasyon ng punong guro ng Wudang ay ang rehistradong disipulo ni Si Kung Yuan, at siya ang alagad ng mana ni Si Kung Yuan. Sa usapin ng pagkakakilanlan ni Si Kung Yuan, iginagalang ni Wudang si Kung Yuan bilang ninuno, at siya, ang manang alagad ni Si Kung Yuan, ay natural na mas mataas at mas malapit kaysa sa unang henerasyon ng punong guro ng Wudang. At ang unang henerasyon ng punong guro ng Wudang, sa mga salita ni Bai Shan, ay naging immortal sa daan-daang taon. Ngayong siya, ang manang alagad ni Si Kung Yuan, ay pumunta sa Wudang, ito ay talagang kamukha ng emperador. But on second thought, mabuting tao si Bai Shan, at humihingi siya ng tulong sa akin. Dapat matulungan ko siya, at mukhang masama kung hindi ako papayag. Pagkatapos ng lahat, sinuportahan siya ni Bai Shan sa Ancient Martial Arts Conference. Kung hindi dahil kina Bai Shan at Zia Lu, pinatay na sana ako ni Yuan Chenzi sa Ancient Martial Arts Conference. Kailangan kong suklian ang pabor na ito. Pagkatapos ayusin ang kanyang mga salita, tumingin si Yang Yiu kay Bai Shan at sinabing, Bai Shan, papayag akong payagan kang pumunta sa Wudang, ngunit hindi ngayon. May iba pa akong gagawin. Tsaka hindi ko masisiguro kung magiging successful ba o hindi. Ano sa tingin mo? Tuwang-tuwa si Bai Shan at sinabing, hanggat maaari kang pumunta, Grandmaster, sa Wudang, nangangahas akong sabihin na walang sinuman sa matatandang iyon ang maglalakas loob na tumalon. Ang Wudang ay ipinasa hanggang sa araw na ito, at ang paggalang sa mga guro ay bawal, at walang nang-ahas na labagin ito. Kung pupunta ka sa Wudang, kasama ang lugar na ipinagbabawal sa Wudang, igagalang ka ng mga matatandang iyon bilang tiyuhin, at magagawa mong sugpuin ang panloob na alitan sa Wudang. Sa katunayan, ang tunay na contradiction ay dahil sa pagkaputol ng pamana ng alchemy ni Wudang, nang sabihin niya ito, medyo napahiya si Bai Shan at sinabing, kung ikaw, Grandmaster, ay makakapunta sa Wudang upang gabayan ang nakababatang henerasyon ng Wudang sa paraan ng alchemy, malulutas ang bagay na ito. Naunawaan ni Yang Yiu na gusto ni Bai Shan na turuan niya ang mga disipulo ni Wudang ng sining ng alchemy, at ang alchemy technique ni Pei Yuandan sa kanyang kamay ay ang tunay na paraan ng alchemy, na talagang makakalutas sa panloob na alitan sa Wudang. Nang makita ang nahihiyang ekspresyon ni Bai Shan, tumawa si Yang Yian at sinabing, okay, sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan. Anyway, ang maliit na Pei Yuandan na pinino ng iyong Wudang ay kapareho ng lahi ng Pei Yuandan sa aking kamay. Ituturo ko kay Wudang ang totoong alchemy technique pagdating ng panahon. Naisip ni Yang Yian sa kanyang sarili na kailangang maging mapagkunwari sa isang sinaunang sekta tulad ng Wudang. Nakasakit siya ng ilang sinaunang sekta at nangangailangan ng ilang kakampi. Ang pagtuturo kay Wudang ng tunay na kaalaman sa alchemy ay bagay lamang ng True Yuan Luoju. Ang maliit na spell na ito ay karaniwang ginagamit ng lahat sa mundo ng paglilinang. Sulit ang pagpapalit ng Luoju para sa pagkakaibigan ni Wudang. Tungkol naman sa pag-aangkin ni Bai Shan na siya ang emperador ng Wudang, hindi ito sineseryoso ni Yang Yian. Ang mga sinaunang sekta na ito ay naipasa sa daan-daang at libu-libong taon. Paano sila maimpluwensyahan ng isang nakababatang henerasyon ng paglilinang na bumangon tulad ng isang Nouveau-riche? Si Yang Yian ay hindi nabaguhan sa martial arts world. Ang pagsang-ayon sa kahilingan ni Bai Shan ay upang bayaran ang pabor ni Bai Shan, at gayon din ang paghahanap ng kakampi para sa Yunmen sa sinaunang martial arts world, o upang magtatag ng isang diplomatikong relasyon, na lubhang kailangan. Matapos pag-usapan ng dalawa ang sitwasyon sa Wudang, umalis si Bai Shan at nakipag-usap kay Yang Yiu, inimbitahan si Yang Yiu sa Wudang bago matapos ang taon. Nang umalis si Bai Shan, lumabas din ng pinto si Yang Yiu at naghanda na umalis. Pagkalabas niya, nakita niya si Zia Lu na nakaputing damit sa di kalayuan. Lumakad siya para magpaalam, ngunit bago niya ibuka ang kanyang bibig, sinabi ni Zia Lu, aalis ka na. Kabanata 310, pakiramdam na may nagmamasid. Shenlongjia Tourist Scenic Area, pagkaraang lumabas ni Yang Yian sa Shenlongtan, nakakita siya ng restaurant na makakainan at makahinga. Sa sobrang pagmamadali niya ay nakalimutan niyang humingi ng sasakyan kay Wuna na maghahatid sa kanya.
Ngayon ay kailangan niyang maghanap ng sasakyan para makapunta sa airport. Bagamat taglamig na, mabilis na lumaki ang base ng populasyon ng Kyushu nitong mga nakaraang taon, at parami ng parami ang bumibiyahe. Halimbawa, sikat ang espesyal na snack bar na pinasukan ni Yang Yian. Umorder siya ng 2 ulam at umupo para maghintay. Mayroon ding ilang dayuhan sa paligid na nagsasalita ng isang wika na hindi naririnig ni Yang Yian, at ang ilan ay nagsasalita sa mahinang Mandarin. Nang kunin ni Yang Yian ang tasa ng tsaa para uminom ng tsaa, bigla niyang naramdaman na tila may nakatingin sa kanya. Paglingon niya, wala siyang nakitang kakaibang tao, at walang mga sinaunang mandirigma o supernatural na tao sa kanyang espiritual na kamalayan. Ilusyon ko ba ito? Bumulong si Yang Yian, at hindi ito pinansin ni Yao Yao. Sa kanyang espiritual na kamalayan, ang mga tao sa snack bar ay pawang mga ordinaryong tao, at walang sinuman ang nagkaroon ng pagbabago sa enerhiya. Pagkatapos niyang kumain, lumabas si Yang Yian sa restaurant. Wala siyang nararamdaman hanggang ngayon. Naisip niya na malamang ay sobrang kinakabahan siya kamakailan. Naisip niya na pagbalik niya ay pupunta siya sa kanyang bayan upang magpahinga ng mabuti. Ito ay isang tahimik na taglamig. Si Chen Qibian at Dugu Walking mula sa kanyang bayan ay tumawag at sinabing maayos ang lahat. Ang magandang balita ay ang pagsasaayos ng Art Village ay nasa huling yugto, at ang bagong nayon para sa mga taga-nayon ay inilipat sa isa-isa. Sa isip ni Yang Yian, dahil naitatag na ang Cloud Gate, hindi ito angkop na nasa isang malaking lungsod. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ay tungkol sa pag-abot sa langit at pag-unawa sa katotohanan, at mahirap na pumasok sa puso sa pagmamadali at pagmamadali. Ang Art Village sa kanyang bayan ay ang pinakamagandang lugar para sa Cloud Gate. Nariyan ang mga labi ng Kunlun at Shinling Mountains, mga bundok at tubig, na tatanging 4 na panahon, at ang malalawak na bundok ay may sariling mga alamat, pati na rin ang mga labi ng sibilisasyon sa paglilinang, at iba pa. Ito ay isang magandang pagpipilian upang maging istasyon ng Cloud Gate doon. Tsaka matanda na ang lola niya at hindi mahilig lumabas. Inaasahan din niyang mas makakasama niya ito. Pagkabalik, magtatayo siya ng isang porma sayon sa kanyang bayan at pipili ng isang piraso ng Art Village upang maging punong tanggapan ng Cloud Gate. Maraming mga bus ng turista sa Shenlongja Scenic Area, ang ilan ay 3 araw na paglilibot, 7 araw na paglilibot, at iba pa. Ang ganitong uri ng grupo ng paglilibot ay nagdadala ng mga turista upang maglakbay sa mga probinsya. Halimbawa, ngayon, nakahanap si Yang Yian ng tourist bus papunta sa sinaunang kabisera, at pagkatapos mahanap ang tour guide para makipag-usap, pumayag ang tour guide na pumunta sa sinaunang kabisera kasama si Yang Yian, syempre, binigyan niya ng mahal na tiket ang tour guide. Para kay Yang Yian, mas madaling pumunta sa airport at sumakay ng bus ng direkta sa sinaunang kabisera. Ang pera ay maaaring gumawa ng jablo na itulak ang hilingan, ang pangungusap na ito ay partikular na halata sa sitwasyong ito. Ayon sa mga patakaran, ang mga propesyonal na grupo ng paglilibot ay hindi kumukuha ng mga individual na turista, ngunit ang pagkakaroon ng pera ay hindi isang problema. Makinis na nakasakay sa bus patungo sa sinaunang kabisera. At sa sandaling nakasakay siya sa bus, muling naramdaman ni Yang Yian ang parehong pakiramdam ng pagsilip sa kanya noon. Nag-flash na naman. Sa pagkakataong ito ay nakakasigurado siyang hindi niya ilusyon iyon, ngunit may master talaga na sumisilip sa kanya, mula sa bus. Na may malamig na senggal sa kanyang puso at kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, si Yang Yian ay umakyat at walang ingat na naglakad papunta sa likuran. Habang nasa daan, isa-isang sinuri ng kanyang espiritual na pakiramdam ang malalalim na katawan ng mga turista. Hindi puno ang 47 seat bus. Mayroon lamang 39 na tao sa kabuuan, kabilang ang kanyang sarili, ang driver at ang tour guide. Mayroong lahat ng uri ng mga tao sa mga taong ito, syempre, karamihan sa kanila ay mula sa Kyushu. May 3 kabataang Aprikano na tinukso ng brand, at mayroon ding mga puting tao na may gininto ang buhok at gininto ang asul na mga mata. Mula sa usapan, may mga Japanese at Korean din. Isa itong international tourist group. Gayunpaman, ang nakapagtataka kay Yang Yian ay ang kanyang espiritual na pakiramdam ay nag-scan sa kanila isa-isa, ngunit wala siyang nakitang taong may enerhiya sa kanyang katawan. Sa madaling salita, sa kotse na ito, maliban sa kanyang sarili, lahat ay isang ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi kailanman mali ang pakiramdam ni Yang Yian na matiktik siya ng 2 beses. Dapat may espesyal na tao sa bus na ito. Ngayon ay hindi ito matukoy ng kanyang espiritual na pakiramdam, kaya mayroon lamang 2 posibilidad. Una, ang taong ito ay mahusay na itago ang kanyang lakas ng hininga. Pangalawa, ang cultivation ng taong ito ay mas mataas kaysa sa kanya, at hindi lang ito medyo mataas, kaya hindi niya ito mahanap. Hindi alam ni Yang Yian kung ano ang nangyayari, ngunit hindi siya natakot. Umupo siya sa huling hanay ng walang ekspresyon at dahan-daang nagmamasid. Tsaka yung 2 beses niyang nakuha yung pip ngayon lang siya nag-flash, baka nagkataon lang, hindi niya masyadong inisip, bantayan mo lang.
Pagkatapos magmaneho, sinabi ng batang tour guide sa mga pasahero ang tungkol sa mga pag-iingat at patutunguhan ng biyaheng ito sa Ingles ni Liuli. Pagkatapos magkwento sa Mandarin, mabagal ang biyahe ng bus. Ang ruta ay nakatakdang dumiretso sa sinaunang kabisera pagkatapos makarating sa highway mula sa Shenlongja, pagpasok sa Timog Shaanxi at pagtawid sa Qinling Mountains upang marating ang sinaunang kabisera. Siyempre, dahil tourist bus iyon, hihinto ang bus sa mga sikat na tourist attraction sa daan para magsaya ang lahat. Hindi ito alam ni Yang Yian. Hindi niya akalain na ang tourist team ay titigil at magbibiyahe na. Pero dahil nandito na siya, baka gawin na rin niya ang lahat. Gayunpaman, si Yang Yian ay hindi kailanman nakapaglakbay ng maayos, kaya sa pagkakataong ito ay bibigyan niya ang kanyang sarili ng pagkakataong maglakbay. Pag-alis sa umaga, dumaan siya sa Zuxi, Behu Province bandang 1:00 ng hapon at pumasok sa teritoryo ng Angkang Pingli, ang pinakatimog na lungsod ng Guda Province. Ito ay ang Pingzhou Service Area, isang service area sa junction ng dalawang probinsya. Sa oras na ito, tumunog din ang boses ng tour guide sa radyo. Mga minamahal na turista, nakapasok na tayo sa Angkang, ang pinakatimog na lungsod sa sinaunang kabisera ng lalawigan, at malapit nang makarating sa lugar ng serbisyo ng Pingzhou sa junction ng dalawang lalawigan. Bababa kami ng bus at magpahinga ng kalahating oras. Mangyaring tandaan ang numero ng plaka pagkatapos bumaba ng bus, huwag maglakad ng masyadong malayo, at bantayan ang oras ng pag-alis. Inaasahan na darating kami sa Angkang ng 4:00 ng hapon ngayon, magpahinga sa Angkang ng isang gabi, at aalis sa umaga sa Hanzhong para sa isang araw ng turismo. Ang Angkang ay ang pinakatimog na lungsod sa katimugang Shaanxi. Tinatawag itong Jinzhou noong sinaunang panahon. Ito ang pangalawang pinakamalaking sentro ng transportasyon sa sinaunang kabisera ng lalawigan, ang ikatlong pinakamalaking sentro ng transportasyon ng tren, at ang bayan ng Eastern Holy Mother Nua. Pagkatapos makarating sa destinasyon, kung may mga turistang bumibiyahe sa iba't ibang lugar sa Angkang, mangyaring makipag-ugnayan sa akin pagkababa ng bus, at mag-aayos kami ng tour para sa iyo. Ang tour guide ay nagbigay ng pangkalahatang pagpapakilala kay Angkang sa isang napaka-propesyonal na paraan. Siyempre, ito ay higit patungkol sa turismo, na kung saan ay upang makakuha ng mga turista na gumastos ng pera. Mga 10 minuto matapos magsalita ang tour guide, pumasok ang bus sa service area, at pagkatapos ay bumaba ang lahat sa bus. May mag-asawang nasa edad 60. Baka nagmamadaling pumunta sa palikuran ng matanda kaya naman nagmamadali itong umalis kasabay ng pag-alalay ng matandang asawa ngunit hindi sinasadyang natapakan ang tawag ng binata. Sa oras na ito, galit na galit ang binata, baga. Ang dami niyang sinabing pag-ulo-gulo, tinuturo at minumura ang matanda. Nagmamadaling humingi ng tawad sa kanya ang matanda at ang kanyang asawa, at ang tour guide ay humingi din ng tawad sa isang interpreter, ngunit hindi ito naintindihan ng binata, at nagmura na punong-puno ng paghamak ang mukha. Kinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata. Nagsalita ang binata sa wikang Fuso, na nagpapakita na siya ay isang asong Fuso. Hindi man niya maintindihan ang wikang Fuso, sa kanyang ekspresyon, tiyak na sinisiraan niya ang mag-asawang nasa katanghaliang gulang. Si Yang Yiyu, na napupuot sa mga taong Fuso mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ay handang bumangon at pumunta para kausapin ang taong ito. Bakit ang yabang mo sa teritoryo ng mga Fuso? Gayunpaman, nang makalakad sila, sa wakas ay tumigil ang binata sa pagmumura at bumaba ng bus. Sa sobrang galit ng mag-asawang nasa middle-aged lalo na ang matanda ay namumula ang mukha ngunit nagmamadali siyang pumunta sa banyo kaya naman bumaba siya ng bus sa tulong ng amo. Umupo si Yang Yian sa dulo, at nang lumakad siya sa pintuan ng bus, lahat ng tao sa bus ay bumaba na, ang tour guide at ang driver lang ang naiwan sa kotse. Bago bumaba ng bus, naalala ni Yang Yiu ang ekspresyon ng batang Hapones ngayon at nakaramdam siya ng hindi komportable, kaya tinanong niya ang tour guide, ano ang isinumpa ng lalaking Hapon na iyon ngayon. Bago nagsalita ang tour guide, nagsalita muna ang driver, Hoy, anong Japanese, traidor lang, Japanese descendant, mahigit 10 taon nang nanirahan sa Japan at nakalimutan na ang pinagmulan. Mayroong 2 pangalan na nakasulat sa kanyang impormasyon, ang isang Kyushu na pangalan ay Ma Xiaoliu, at ang isa ay Yamada Yego. Isinusumpa lang niya ang matandang lalaki at babae, walang kalidad ang mga taga-Kyushu at basura o ano. Anyway, hindi ako masyadong marunong magsalita ng Japanese, at ngayon ko lang narinig ang mga ito, tama ba, Shaoli? Ang medyo may edad na driver ay mukhang galit at tinanong ang tour guide kung naiintindihan niya ito ng tama. Tumango ang tour guide at sinabing, basta. Itong ama ni Yamada Nogo ay taga-Kyushu at ang kanyang ina ay taga-Fuso. Nabalitaan kong pumunta siya sa Kyushu sa pagkakataong ito para sambahin ang kanyang mga ninuno. Hindi ko akalain na isa na pala siyang traidor. Tumango si Yang Yiu, nakipag-chat sa driver at tour guide para sa ilang salita, at bumaba ng kotse. Pakiramdam niya ay dapat niyang puntahan ang binata. Kung hindi, hindi ba magiging unfair sa mabangis na asong iyon?
Speaking of which, nag-aral siya ng history sa kolehiyo, at pinakaayaw niya si Fuso, lalo na ang mga traidor. Nang pumasok siya sa banyo, narinig ni Yang Yiu ang isang mayabang na boses mula sa malayo, sa wikang Fuso pa rin. Pagpasok niya, nakita niyang nakasagasa na naman ang taong ito sa matandang mag-asawa, at mayabang na itinuro ang mga ito. Hindi maintindihan ng matanda ang kanyang sinasabi, ngunit alam niyang hindi ito maganda. Iniunat niya ang kanyang kamay upang bugbugin, ngunit pinigilan ng kanyang asawa, at ang kanyang mukha ay namula sa galit. Nakita ni Yang Yiu na ang matanda ay malamang na may ilang uri ng sakit sa puso at hindi makatiis na masigla, kaya agad siyang lumapit at sinabing, "Tito at ginang, mangyaring maghintay sa kotse. Nandito ako para makipag-usap ng maayos sa Japanese na lalaking ito." End of this chapter.